Kabanata 3961. Pero alam kong mahahanap tayo ni Chapman dito balang araw. Malungkot na bumantong hininga ang patriarka. Maging siya ay nahihirapang tanggapin ang katotohanan ng sitwasyon. Pupunta siya dito. Parehong nabigla sina Dustin at Emmer. Alam niyang buhay pa ako. Paano niya ito hahayaan? Ako ay walang iba kundi isang tinak sa kanyang laman. Hindi siya susuko hanggang sa mamatay ako. Natatakot siya na kung tuluyan na akong gumaling. Maghayganti ako sa kanya. Humph! In terms of fighting power alone, mas mahina siya sa akin. Pero naging pabaya ako. Nahulog ako sa bitag niya na ikinasugat ko ng husto. Hindi ako natatakot na pumunta sa kanya sa isang patas na labanan. Pero sayang, mura lang ang ginawa niya para lang matalo ako. Ngumuso ang patriarch. Sa wakas ay nahayag na ang katotohanan. Nagkatinginan sina Dustin at Emmer. Sa buong Heaven Beast Valley, kilalang kilala na ang patriarch ng Nine-Tailed Demon Fox. Lahi ay natalo ni Chapman sa isang patas na laban at nakatakas matapos na masugitan ng husto. Walang nag-alinlangan sa katotohanan ng kwento. Tinanggap ng lahat ang katotohanan na si Chapman ay mas simple, makapangyarihan. Gayunpaman, ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang patriarch kay Chapman ay dahil lamang sa isang walang hiyang sneak atake. Sa mga tuntunin ng tunay na lakas, ang patriarch ay higit na makapangyarihan. Sir, kung nagtitiwala ka sa akin, maaari kitang ilabas sa Heaven Beast Valley, sabi ni Dustin para putulin ang katahimikan. Ikaw, natigilan ang patriarch at hindi makapaniwalang tumingin kay Dustin. Binata, sa lihim na kakayahan ng espasyo at oras na pinagkadalubhasaan mo. Kung sapat kang maingat, ikaw, maiiwasan nga ang perception ni Chapman. Ang Land of Void na ito ay puno ng mga batas ng reincarnation na humahadlang sa ating mga kakayahan. Ang pananatili dito ng mahabang panahon ay masama sa ating paglilinang. Walang araw na lumilipas na hindi natin inaasahan na tuluyang makaalis sa lugar na ito. Sabi ng patriarch sa malungkot na boses. Sigurado ka bang kaya mong ilabas lahat ng tao ko? Tanong niya sa batang magsasaka, na ngayon ay puno ng pag-asa. Oo, confident na sagot ni Dustin. Siya ay matagumpay na nakatakas sa pangunawa ni Chapman nang kontrolin niya ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos, gayon din ang mga daigdig at mga universo na kanilang pinangangasiwaan. Ngayon, gumawa siya ng malaking pag-unlad sa batas ng reincarnation at sa kanyang kapangyarihan ng secret reincarnation. Ang kasanayan ay nadagdagan din ng husto. Siyempre mas confident siya. Young man, do you mind showing me the secret skill of space and time? Curious na tanong ng patriarch. Pagkatapos ng lahat, ang buhay at kaligtasan ng buong Nine-Tailed Demon Fox race ngayon ay nakasalalay sa kasanayang ito. Walang problema. Pumayag naman si Dustin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nawala siya sa isang iglap kasabay ng espasyo at oras sa paligid. Kanya, agad na inilabas ng patriarch ang kanyang hitsura na pakiramdam upang madama ang kanyang kinaroroonan. Pero hindi niya alam kung nasaan si Dustin. Whoosh! Isang figure ang kumikislap. Bumalik si Dustin sa kanyang orihinal na posisyon na para bang nandoon siya noon pa man. Galing! Ang iyong lihim na kasanayan ay aktwal na gumagamit ng isang napakatalino na batas ng reincarnation. Ito talaga ang pinakamahusay na kasanayan ng espasyo at oras na nakita ko. Ikaw ay talagang isang talentadong binata. Walang alinlangan na maiiwasan mong madetect ni Chapman. Tunay na pinuri siya ng patriarka. Anumang kasanayan na maaaring humanga sa isang namamahala na Diyos ay walang alinlangan na makapangyarihan. Binata, ibibigay ko na sa iyo ang buong lahi. Gabayan mo sila palabas dito. Ang kanilang buhay ay nasa iyong mga kamay. Magtagumpay ka man o hindi. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ng ating lahi. Sabi ng patriarch pagkatapos niyang tuluyang makapagdesisyon. Sabihin sa lahat na mag-impake ng kanilang mga gamit. Humanda ka sa pag-alis. Sabi niya sa mga senior leaders sa tabi niya. Makalipas ang 2 araw. Patriarch, handa na ang lahat. Pwede tayong umalis kahit anong oras. Ang mga nakatataas na pinuno ay nagulat sa patriarch. Well, sir,
Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Sabi ni Dustin. Hindi nagtagal. Lahat ng miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox Race ay nagtipon sa harap ng Patriarch at Dustin. Dala ang kanilang mga bagahe sa kamay. Halos kalkulado ni Dustin na halos 100,000 sila. Talagang nag-aalala siya sa napakaliit nilang bilang. Sa Sea of Chaos, ang ilang lahi ay may daan-daang milyong miyembro. Dustin, pakiusap. Alagaan mo ang aking mga angkan. Sabi ng Patriarch habang nakatingin kay Dustin. Well, sir, you are much stronger than me. Hanggat naririto ka, duda ako na maaaring magdulot ng banta sa kanila. Pakumbabang sagot ni Dustin. Mananatili ako sa Land of Void at hindi ako sasama sa iyo. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga kapatid ko. Mabagal na sabi ng Patriarch. Ano bakit? Nagulat silang lahat sina Dustin, Emer at ang mga miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox Race. Tanging ang mga senior member lang ang nakakaalam nito. Patriarch, bakit hindi ka sumama sa amin? Tanong agad ni Dustin. Kung pupunta ako sa iyo, madarama agad ako ni Chapman. Mamamatay ang lahat. Matapos niya akong bugbugin ng masama sa away namin. Nag-iwan siya ng marka sa katawan ko. Dahil sa markang ito, malalaman niya kung nasaan ako basta tumuntong ako sa Heaven Beast Valley. Ito ay magsasabi lamang ng trahedya para sa aking mga tao. Kaya kailangan mong umalis nang wala ako. Sabi ng Patriarch. Natahimik ang lahat dahil sa gulat. Maging sina Dustin at Emer ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Sa Land of Void, ang kapaligiran ay napaka-espesyal. Malakas nitong supilan ang mga pagpipilian na kahulugan. Ilang beses nang pumunta dito si Chapman para subukan at subaybayan ako. Ngunit palagi niyang nabigo ito. Mas ligtas ako dito kaysa saan man. Kapag nakalabas na ako, ilang sandali na lang ay mahahanap na niya ako. Nagpatuloy ang patriarka. From now on, you should follow Dustin. His words are my words. Malakas na sabi ng Patriarch habang dahan-daang sinusulyapan ang mahigit 100,000 katao mula sa kanya. Lahi, Patriarch. Maraming demonyong fox ang hindi napigil ang mapahikbi at sila ay naluluha. Patriarch. Kung aalis tayong lahat, mananatili kang mag-isa dito. Mag-iisa ka. Humakbang si Violet. Nag-aatubili na iwan ang kanilang pinuno. Napakabait sa kanya ng Patriarch nitong nakaraang buwan. Itinuro niya ang lahat ng nalalaman niya. Ibinigay niya sa kanya ang lahat ng uri ng mahalagang yaman ng paglilinang ng kanilang lahi. Minahal siya ni Violet na parang pamilya at wala siyang pusong iwan siya. Huwag kang mag-alala, Prinsesa Violet. I'll be fine. Napaka-misteryoso ng Land of Void na ito. Hindi ako nagkaroon ng anumang pagkakataon upang galugarin ito sa aking sarili sa mga nakalipas na panahon. Taon. Ngayong nakalabas na kayong lahat. Malaya ko na itong matutuklasan. Siguro ang lugar na ito ay nagtataglay ng ilang mga sorpresa para sa akin. Tinapik-tapik ng Patriarch ang ulo ni Violet at inaliw siya ng isang nakakaantig na ngiti. Prinsesa Violet, mayroon kang mayamang kapangyarihan sa dugo ng aming lahi. Ikaw ang aming pag-asa sa hinaharap. Kailangan mong linangin ng husto upang makapagbigay ng karangalan sa ating lahi. Sabi ng Patriarch sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, Patriarch. I will try my best. Puno ng luha ang magagandang mata ni Violet. Well, Dustin. Ilayo mo sila, sabi ng Patriarka habang siya ay huling tumingin sa kanyang mga tao. Kung makatagpo ka ng anumang mga problema sa hinaharap, huwag mag-atubiling talakayin ito kay Dustin. Payo ng pinuno ng lahi ng demonyong fox na may 9 na buntot. Habang sinusulyapan niya ang kanyang mga tao. Nakuha ko, sagot ng senior members. Sumama ka sa amin. Ginoo, Sir, paano po kung manatili kaming lahat dito at samahan ka? Bawat Nine-Tailed Demon Fox ay nag-aatubili na iwan ang kanilang pinuno. Itinuring niya ang kanyang mga tao na lubos na kagalang-galang at marangal. Tama na yan. Huwag masyadong sentimental. Para sa pag-unlad ng ating lahi. Kailangan mong umalis kasama si Dustin. Magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan sa labas ng mundo. Bukod dito, ang paghihiwalay na ito ay pansamantala.
Kapag humupa na ang lahat, lalabas ako para hanapin ka. Saway ng puno, habang tinitigan ng masama ang kanyang mga tao. Narinig ng lahat ang bahid ng determinasyon sa kanyang boses. Ginagawa niya ang lahat para sa kanila. Lahi, syempre, kailangan nilang magpakatatag para sa kanya. Ang pinuno ay isang seryosong tao. At ito ang tuntunin sa kanilang lahi na sumunod sa kanilang mga utos. Dustin, umalis ka na. Iiwan ko ang aking mga tao sa iyo. Medyo lamambat na ang boses ng hepe. Lumingon siya para tingnan si Dustin. Pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga tauhan. Sige, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mapanatili silang ligtas. Paninigurado ni Dustin. I am sending you into my special magic treasure. Paliwanag ni Dustin sa nine-tailed demon fox. Mayroong higit sa 100,000 fox sa harap niya. Kinaweya ni Dustin ang kanyang kamay. At naglabas siya ng teleportation power. Binalot ng kapangyarihan ang lahat ng demonyo. Mga fox, kasama si Violet, dinala niya sila sa isang lugar kung saan sila ligtas ang kanyang kontinente. Naisip niya na mas mabuting ipadala sila doon dahil naisip niya na ito ang pinakamabuti para kay Violet. Upang makilala ang kanyang mga tao. Tara na, sabi ni Dustin kay Emmer. Nagpaalam silang dalawa sa pinuno at nagsimulang umalis sa kontinente. Huwag kang mag-alala, dati siyang namamahala na Diyos. Kahit kaunting lakas na lang ang natitira sa kanya. Kaya niyang panatilihin ang kanyang sarili mula sa pagpatay. Inaliw ni Emmer si Dustin sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Tama ka, sagot ni Dustin. Pagkatapos, lumayo ng ilang hakbang ang dalawa sa pinuno. Nang wala na sa kanyang paningin sina Dustin at Emmer, sinimula ng hepe na suriin ang kanyang paligid. Land of Void. Alam kong marami kang sekreto. Ngayon ay mayroon na akong lakas at oras para tuklasin ito. Baka gumaling ang mga sugat ko kung mananatili ako rito. Bulong niya sa sarili. Samantala, sa Heaven Beast Valley, ang 7 pinuno ay nagkakaroon ng talakayan sa pamamagitan nila. Isipin na kahulugan. Matagal na simula nang pumasok ang ating Panginoon sa Land of Void. Iniisip ko kung hanapin na niya ang kanyang nakabuntot na mga demonyong fox. Ang aming Panginoon ay walang talo at maparaan. Babalik siya sa kanila ng ligtas at maayos. Nagtataka ako kung gaano katagal bago sila makalabas sa Land of Void. Ang 7 pinunong ito ay mga alipin ni Dustin. Habang ang lahat ng ito ay nagaganap, mayroong isa pang grupo sa isang lihim na espasyo sa Heaven Beast. Lambak, 5 silang Divine God mula sa lahi ng demonyong ahas. Nakaluhod sila sa harap ng malabo. Figure, noong nakaraan. Ang mga nakaligtas sa lahi ng demonyong fox ng 9 na buntot ay lumitaw sa Heaven Beast Valley. Nakagawa na ba kayo ng masusing pagsisiyasat tungkol dito gaya ng iniutos ko? Tanong ng malabong figure sa 5. Sila sa mahinang boses, may bakas ng mahika sa kanyang boses na igagalang siya ng iba. Sir, tumingin na kami sa kung saan-saan sa Heaven Beast Valley. Pero wala kaming nakuha. Malamang na maraming demonyong fox ang nagtatago sa isang lugar sa Heaven Beast Valley. Magaling sila sa ilusyon. Bukod dito, tuso sila, sagot ng isang matandang lalaki na nakasuot ng dilaw na damit. Sir, hindi naman siguro big deal. Noon, natalo mo na ang kanilang hepe noon. Tiyak, ang mga nakaligtas na ito ng 9 na detalyado. Hindi magiging banta ang lahi ng demonyong fox. Maliit ang bilang nila. Sabat ng isang malakas na lalaki. Siyempre, ang mahihinang mga fox na ito ay hindi maglalagay ng panganib sa atin. Gayunpaman, ang katotohanan na si Alfie, ang kanilang pinuno, ay buhay pa ay maaaring maging mahirap. Sabi ng malabong figure, idiniin ang bawat salita. Alfie, ang 5 banal na Diyos ay kinabahan. Ang Alfie ay isang pangalan na minsang nagulat sa Heaven Beast Valley. At maging sa Sea of Chaos,
Siya ang pinuno ng Nine-Tailed Demon Fox Race at nagsilbi rin siyang dating pinuno ng Heaven Beast Valley. Isa siyang Diyos na namamahala. Sa tingin mo ba buhay pa si Alfie? Siya ay nagkaroon ng napakalubhang pinsala sa panahon ng digmaan. Hindi ko akalain na nakaligtas siya doon. Komento ng matanda na nakasuot ng dilaw na damit. Oo, sigurado akong nakaligtas siya. And I know for a fact that he's hiding in the land of void. May kutob ako na darating siya para sa akin balang araw. Kanina ko pa siya hinihintay. Nakasaad ang malabong figure. Buhay pa si Alfie. Ang 5 banal na Diyos ay nagpalitan ng nakakatakot na tingin. Huminga sila ng malalim nang makita nila ito. Nakakagulat. Kung lumabas ang balita na siya ay buhay pa, magdudulot ito ng sensasyon sa Heaven Beast Valley kahit na ang dagat ng Chaos. Pagkatapos ng lahat, ang isang namamahala na Diyos ay may kapangyarihan na magdulot ng malalaking pagbabago sa dagat ng Chaos. Naisip nila, kanilang sarili, kailangan nating maging maingat, hindi natin maibaba ang ating bantay. Dapat nating bigyang pansin ang anumang balita tungkol sa lahi ng demonyong fox na may 9 na buntot. Naiintindihan mo ba? Ang malabong figure ay seryosong ipinayo. Opo, Ginoo. Agad na sumagot ang 5 Divine God. May nangyari sa Celestial Snake Cosmos kung saan ikaw ang namamahala. Actually may nakita akong bakas ng mga survivors ng Demon Fox Race doon. Sigurado ka bang wala kang alam sa kinaroroonan nila? Tanong ng malabong figure habang nakapikit ang mga mata. Sa isa sa 5 banal na Diyos, may nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata. Naghihinala ba siya sa akin? Naisip ng banal na Diyos sa kanyang sarili. Medyo natakot. Ang partikular na taong ito ay si Manson, na naging alipin ni Dustin. Sir, nakita ko ang bawat sulok ng buong cosmos. Relihiyoso kong ginawa ito araw-araw upang matiyak na mahahanap ko sila. Ngunit wala akong nakitang anumang bakas sa kanila. Sagot ni Manson. Huwag mo akong pababayaan. Isa ka sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Naniniwala akong hindi mo ako tatalikuran. Maliwanag ba yon? Sabi ng malabong figure habang nakatitig kay Manson ng nagbabantang. Mukhang naghinala itong matandang ito na pinagtaksilan ko siya. Hindi ligtas para sa akin na manatili sa Heaven Beast Valley. Sa sandaling bumalik ang aking paningin. Aalis ako kasama niya. Nagplano si Manson sa kanyang isipan. Patas na, panigurado, Ginoo, I will try my best para suklian ang kabutihan mo. Mamamatay din ako para sayo. Nangako si Manson ng buong kaseryosohan. Malaki. Ang malabong figure ay tumanggo sa kanyang ulo nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Milo will stay here. Umalis na kayong 4, utos niya. Opo, Ginoo. Ang iba pang 4 na banal na Diyos ay naglaho sa hangin. Sa tingin mo ba pinagtaksilan tayo ni Manson? Tanong ng matanda sa dilaw na damit na si Milo sa malabong figure. Kamakailan lang. Medyo kakaiba ang ugali niya. Bantayan mo siya. Kapag may nakita kang mali, dalhin mo siya sa akin kaagad. Utos ng malabong figure. Nakuha ko. Tumanggo si Milo. Tanong ng matandang nakadilaw sa mahinang boses. Wala kaming nakitang mali sa ngayon. Si Ronnie ay hindi kapani-paniwalang ambisyoso sa kanyang layunin na masakop ang buong Sea of Chaos. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na gagamitin niya ang mga tropa ng ating Heaven Beast Valley para maging kanyang mga sundalo. Dahan-dahang paliwanag ng malabong figure. Bagaman makapangyarihan si Ronnie, may kakayahan ba siyang talunin ang 5 superpowers? Bukod dito, ang pinuno ng Beast City ay sabik din sakupin ang Sea of Chaos. Sa tingin mo ba talaga matatalo siya ni Ronnie? Tanong ng matandang nakadilaw. Kahit na napakalakas ng 5 super forces, ang lakas ni Ronnie ay hindi rin dapat bumahing. Dati siyang ordinaryong elder sa Annihilation Mountain at bigla siyang naging ganito kalakas. Dahil sa hindi malamang dahilan. Siya ay nilinang sa isang namamahala na Diyos. Hinamon ng pinuno ng bundok ng Annihilation at nanalo. At siya, ay nasakop na rin ang karamihan sa mga ipinagbabawal na lugar sa dagat ng Chaos sa ngayon. Ang kanyang kalupitan ay nagulat sa lahat ng namamahala ng mga Diyos sa dagat ng Chaos. Masyadong delikado si Ronnie.
Sa tuwing kaharap ko siya, hindi ko maiwasang mapuno ng takot. Sa ngayon, kailangan lang nating magpanggap na alyansa niya at iwasan ang padalos-dalos na hakbang. Ang malabong figure ay patuloy na nagpapaliwanag na may malalim na buntong hininga. Sir, ngayon lang nakuha ni Ronnie ang kanyang kapangyarihan at walang matibay na pundasyon. Samantalang 5 super forces, pinamamahalaang panatilihin ang kanilang hawak sa dagat ng chaos para sa hindi mabilang na mga taon. Sa palagay ko ay hindi pantay ang kanilang mga lakas. Ang matanda na nakadilaw ay tahasang nag-isip. Hintayin na lang natin malaglag yung ibang sapatos. Dahil wala pa tayong lakas para mangibabaw sa Sea of Chaos. Kailangan nating sundin ang mas malakas. Ay isang. Nagpa siya ang malabong figure. Sir, tama po kayo. This is really a wise decision. Umalangaw-ngaw ang matandang nakadilaw na yumuko. Kasabay nito, sa Celestial Snake Cosmos ng Heaven Beast Valley, sina Dustin at Emmer, biglang lumitaw sa langit. Sa susunod na sandali, nagpadala si Dustin ng mensahe kay Manson sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan sa kahulugan. Guro, sa wakas nakalabas ka na sa Land of Void. Napuno ni Joy si Manson nang matanggap ang mensahe ni Dustin. Makalipas ang ilang segundo, nakarating sina Dustin at Emmer sa palasyo ni Manson. Master, sa tingin ko ay hindi na ako pinagkakatiwalaan ni Chapman. Baka hindi na ako makatagal dito. Nagmamadaling nagsumbong si Manson kay Dustin pagdating nila. Ihanda mo na ang sarili mo at umalis ka na sa tabi ko. Bagamat binalak ni Dustin na iwan si Manson dito bilang isang undercover agent. Parang wala point sa pananatili dahil si Chapman ay kaina-hinala sa kanya. Maging si Manson ay natuklasan na. Kaya sa palagay ko ang iyong mga alipin ay hindi makakatagal dito. Paalala ni Emmer kay Dustin. Tama ka. Umungol si Dustin ngunit tumango siya bilang pagsang-ayon. Bilang isang namamahala na Diyos, si Chapman ay may napakalakas na espiritual na pakiramdam. Maaari niyang ipahiwatig ang katotohanan mula sa pinakamaliit na ebidensya at matuklasan ang lahat ng aking mga alipin. Dahil hindi sila maaaring manatili bilang mga especially iya dito. Kailangan nilang sumama sa akin. Nagdesisyon si Dustin sa isang kisap mata. Sa makatuwid, lihim niyang ipinaalam sa lahat ng kanyang mga alipin ang lahi ng demonyong ahas tungkol sa bagong plano sa pamamagitan niya. Espiritual na kahulugan. Makalipas ang kalahating araw, ang mga alipin sa Heaven Beast Valley ay natipon lahat sa paligid ng Dustin. Sinunod nila ang bawat salita ni Dustin at tinipon ang lahat ng kayamanan na maaari nilang makuha. Kanilang sariling cosmos. Nakuha ni Manson ang halos lahat ng kayamanan mula sa kanyang buong cosmos. Ganoon din ang ginawa ng iba. Magaling. Pinuri ni Dustin nang suriin ang mga mapagkukunan. Ito ay isang malaking kapalaran. Humanda ka sa pag-alis. Utos ni Dustin pagkatapos niyang tingnan ang mga kayamanan. Oo. Master, lahat ng alipin ay masunurin na sumagot bilang isa. Kaya lang, bigla na lang nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Dustin. Damn it, isang semi-governing god ang paparating. Babala ni Dustin. Maging ang ekspresyon ni Emmer ay naging malungkot nang maramdaman niya iyon. Si Milo, tito ni Chapman. Siya yun. Si Chapman ang pinaka-nagtitiwala. May naramdaman yata na kakaiba si Milo kaya sumugod siya para tingnan. Umalis na tayo dito. Desperadong sigaw ni Emmer. Isang matigas na boses mula sa malayo ang umabot sa kanilang pandinig. Manson, bakit mo pinatawag ang napakaraming tao sa iyong palasyo? Higit pa rito, natipon mo ang karamihan ng yaman mula sa cosmos na ito. Anong balak mo? Bago pa man mawala ang huling pag-alingaw-ngaw ng kanyang boses, isang matandang nakadilaw ang lumitaw sa Celestial Snake Cosmos. Ang matandang ito ay si Milo. Gayunpaman, hindi niya maramdaman sina Emmer at Dustin mula sa malayo dahil si Emmer ay nasa pantay na batayan sa kanya. At nagamit ni Dustin ang secret reincarnation skill. Ibig sabihin, lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa kakaibang kilos ni Manson. At agad siyang sumugod upang suriin. Ay, hindi po, Master. Si Milo po. Tiyak na hiniling sa kanya ni Chapman na bantayan ako. Hindi napigilan ni Manson na magpanik.
Fair na. Walang pag-aalinlangan. Winigayway ni Dustin ang kanyang kamay at ipinadala ang lahat ng kanyang mga tao sa kontinente na kanyang nilikha. Pagkatapos, inactivate niya ang reincarnation token. Whoosh! Sa susunod na sandali, dinala ng token si Dustin at ang kanyang mga tao sa isang teleportation channel at sila nawala. Alam kong may mali. Galit na sigaw ni Milo. Sa isang kisap mata, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang maghanap. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng mensahe kay Chapman, ang pinuno ng Heaven Beast Valley. Kaagad, ang espiritual na pakiramdam ni Chapman ay inilabas din. Boom! Ang kanyang pakiramdam ay parang isang higanteng searchlight na lumipad pabalik-balik sa Heaven Beast Valley. Makita ang lahat ng malinaw. Mamaterialize ito at halos wala ng espasyo sa dinadaanan nito. Samantala, salamat sa reincarnation token, nagawa ni Dustin na maabot ang madilim na lugar sa labas ng Heaven Beast Valley. Master, sa wakas nakabalik ka na. Ang lahat ng mga banal na Diyos na nagbabantay sa pasukan ay mga alipin din ni Dustin. Mabilis silang sumugod. Papunta sa kanya nang makita nila ang kanilang Panginoon. Sumama ka sa akin. Muli namang ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay at inilipat ang lahat ng mga Diyos na ito sa kanyang kontinente. Bagamat gusto ni Dustin na gamitin muli ang reincarnation token para umalis sa madilim na lugar, ginawa niya iyon. Nagulat nang matutuklasan na ang token ay maaari lamang mag-teleport sa kanila sa libo-libong milya sa isang pagkakataon. May naghigpit sa kapangyarihan nito. Imposible yan. Kahit na nasa harapan niya ang ebidensya. Hindi napigilan ni Dustin na tanggapin ito. Dahil ang reincarnation token ay isang mataas na uri ng banal na sandata. Ang paggamit nito ay may kinalaman sa daan. Reincarnation at ang 18 reincarnation guard. Ang kasaysayan nito ay maaaring napetsahan pabalik sa pinakadulo. Simula ng Sea of Chaos. Ngunit ang lugar sa paligid ng Dustin ay may napakalaking suppressive effect dito. Maaari lamang subukan ng isa na isipin kung gaano kalakas ang lugar na ito. Sir, nakatakas na sila mula sa Heaven Beast Valley. Nagulat si Milo kay Chapman sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Alam ko, hindi sila makakatakas. Confident na sagot ni Chapman. Hindi nagtagal. Whoosh! Sa susunod na sandali, dumating si Chapman sa madilim na lugar sa labas ng Heaven Beast Valley. Humph! How dare you make problem sa Heaven Beast Valley ko? Bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay parang isang dumadagandong na dagandong at ang kanyang galit na mga dagandong ay nagpapadilim. Nanginginig ang lugar. Samantala, gumawa siya ng isang mahiwagang kilo gamit ang kanyang mga kamay. At nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Ipakita ang iyong sarili. Boom! Ang batas ng oras at batas ng kalawakan ay patuloy na binitawan mula sa kanyang mga palad at nagmamadali sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal. Isang malabong figure na mabilis na gumagalaw ang lumitaw sa harap ni Chapman. Si Dustin iyon. Sa kanyang husay, sinusubaybayan ni Chapman ang bawat pulgada ng oras at espasyo. Kung saan-saan tumuntong ang paa ni Dustin ay nabuo ito. Isang ilusyon na figure. Iyon ay kung paano malinaw na natuklasan ni Chapman ang ruta ni Dustin. Mabilis na nakita ni Chapman ang direksyon kung saan lumipad si Dustin. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha bilang. Lumapit siya at dumaan sa malawak na espasyo at oras. Sa isang iglap, pinutol niya ang distansya. At naabutan si Dustin. Boom! Boom! Walang pagkaantala. Dalawang sinag ng liwanag na kasing kapal ng mga bundok ang lumabas mula sa mga mata ni Chapman at sumugod. Papunta sa Dustin na may mahusay na momentum. Bilang isang namamahala na Diyos, kahit na ang kanyang pinakasimpleng pag-atake ay maaaring magdulot ng hindi maisip na pinsala sa kanyang mga kaaway. Ang mga sinag ng liwanag na lumabas mula sa kanyang mga mata ay sapat na malakas upang madaling sirain ang karaniwan. Mga Diyos na kalahating namamahala. Wow! Nakakakilabot ang kapangyarihang iyon. Hindi napigilan ni Dustin na mapasigaw sa kanyang isipan nang maramdaman ang mapangwasak na pag-atake na darating. Kanya, nang walang pag-iisip,
Ginamit niya kaagad ang secret reincarnation skill para makaiwas sa pag-atake. Swoosh! Sa isang iglap, nawala sa manipis na hangin ang katawan ni Dustin. Pati na rin ang oras at espasyo sa paligid niya at umalis. Wala ni isang bakas sa likod. Gayunpaman, mabilis na nakilala ni Dustin ang kapangyarihan ng secret reincarnation skill ay lubos. Pinigilan sa malilim na lugar na ito. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na maswerte na nakagawa na siya ng malaking pag-unlad sa batas. Muling pagkakatawang tao. Dahil doon, magagamit pa rin niya ang mga kasanayang ito ng maayos. Hindi nagtagal, nakateleport siya sa malayo. Boom! 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 Samantala, ang lugar kung saan si Dustin ilang segundo lang ang nakalipas ay marahas na natangay ng mga sinag ng liwanag na. Ipinadala ni Chapman. Ang buong espasyo ay naging isang malawak na itim na vacuum. At lahat ng nasa loob nito ay naging lubos na nawasak. That sneaky bastard. Gumamit ba siya ng secret technique related to reincarnation? Bagamat nakatakas kaagad si Dustin. Napagtanto agad ni Chapman ang pakulo na kanyang nahila. Humph! Oh well. He deserves some credit. Bihira ang ganitong kabataang may magagtagumpay. Gayunpaman, dahil pinili mong gumawa ng isang kalaban mula sa Heaven Beast Valley. Sira ang ulo mo. Ipapakita ko. Walang awa. At sisiguraduhin kung walang makapagliligtas sa iyo. Napangisi si Chapman at pinaikit ang kanyang mga mata. Madali niyang nakita sa pamamagitan ng reincarnation skill ni Dustin dahil sa ang kanyang napakalakas na kahulugan. Iyon ang dahilan kung bakit nahahanap pa niya kung saan si Dustin. Naglaho sa kahit na walang natitira sa kanya. Swoosh! With just a single stride in a split second. Nagpakita siya sa lugar kung nasaan si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang pagkalkula kung saan pumunta si Dustin ay isang piraso ng cake para sa kanya. Kahit lumipat si Dustin, mabilis, maaari siyang manatili malapit sa kanya sa isang simoy. Nako! May na-miss na mahalagang bagay si Dustin, hindi niya namalaya na kahit saan siya dumaan. Gagawin niya, mag-iwan ng malabong anino. Bilang kinahinatnan, ginawa niyang madali para kay Chapman na subaybayan ang kanyang mga galaw. Damn it, bakit hindi ko kayang mawala siya? May bakas ng gulat sa boses ni Dustin. At namutla ang mukha niya nang makitang nakapikit si Chapman. Sa kanya muli, sa pagkakataong ito, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng isang namamahala na Diyos ay nasa ibang antas pa rin. 1/4. Naisip niya, kung nakikipag-usap siya sa isang semi-governing god. Nakatakas na siya nang wala. Pinagpapawisan. Hoy, brat! Walang saysay ang lahat ng pagtakbong ito. Nagsasayang ka lang ng energy. Hindi ka makakatakas sa akin. Umalangaw-ngaw sa tenga ni Dustin ang mapanuksong boses ni Chapman. Sa kabila ng lahat ng pananakot na ito, hindi umimik si Dustin. Nakatutok lang siya sa pagtakas at ginamit ang lihim. Reincarnation skill muli para ay teleport ang sarili palayo sa lugar na iyon. Tinusubukan pa ring tumakas. Ha! Hindi kita papayagan. Matigas na sigaw ni Chapman nang makitang sinusubukang tumakas ni Dustin. Pagkatapos ay inabot niya ang isang malaking kamay at kinamayan ito. Sa likod ni Dustin. Boom! Boom! Bilang resulta, ang kawalan sa paligid niya na umaabot sa halos daan-daang milyong milya sa radius ay tila na nagising sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang lahat ng lakas, batas, at materyales doon ay umuungal at sinubukan. Atakihin si Dustin na para bang kinilala siya bilang kanilang kaaway. Kasabay nito, ang isang malaking kamay na binubuo ng enerhiya at batas ay agad na nabuo sa itaas ng ulo ni Dustin. Ito, smashdown patungo sa kanya. Naglalabas ng napakalaking pressure. Halos hindi makagalaw si Dustin dahil pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang malalim na latian. Para bang hindi mabilang na mga banal na bundok ang itinutulak siya at dinurog siya. Oras, rendering siya halos mawala ng hininga. Sinubukan ni Dustin ang kanyang makakaya upang i-activate ang reincarnation token at gamitin ang secret reincarnation skill. Desperasyon na i-teleport ang sarili palayo. Higit pa rito,
Ginamit din niya ang lahat ng mga kasanayan sa lihim na natutunan niya upang mapakilos ang lahat ng lakas at mga batas para lang labanan ang nakakatakot na welga ni Chapman. Ito ay isang buhay o kamatayan na sitwasyon. At wala siyang pagpipilian kundi ang gawin ang lahat. Boom! Habang nagsasalpukan ang mga pag-atake ni na Dustin at Chapman. Isang nakakatakot na pagsabog ang naganap sa espasyo na lumamon. Isang napakalaking lugar. Sa isang iglap, nauwi sa kawalan ang lahat. Ang tanging natitira ay isang malaki at walang laman na madilim na vacuum. Damn it, this shadowy area has restricted my skills. Dapat nakuha ko na siya that time. Hindi ako makapaniwala na hinayaan ko siyang lumayo ulit sa akin. Nagmura si Chapman. Labis na nadismaya sa nangyari. Galit na galit siya sa katotohanang 2 beses na sunod-sunod na nakatakas sa kanya ang isang binata. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang umuusok sa galit. Hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng kahihiyan. Gayunpaman, mayroong isang makabuluhang dahilan kung paano nakatakas si Dustin mula kay Chapman kahit doon. Sitwasyong walang pag-asa. Ito ay dahil ang madilim na lugar sa labas ng Heaven Beast Valley ay ganap na misteryoso. Kahit na ang mga namamahala na Diyos ay masusupol sa isang tiyak na lawak kapag narating nila ang lugar na ito. Karaniwan, ang espiritual na kahulugan ng isang namamahala na Diyos ay maaaring agad na madama ang lahat sa loob ng karamihan sa mga lugar ng dagat ng chaos. Doon, ito ay isang piraso ng cake para sa mga namamahala na Diyos upang maalis ang kanilang kaaway. Kaya, halos imposibleng makatakas mula sa isang namamahala na Diyos. Gayunpaman, salamat sa paghihigpit, puwersa na namamahala sa lugar. Pinahintulutan nito si Dustin na halos makatakas mula kay Chapman. Hahahanapin kita kahit saan ka magpunta. Bata ka, hindi ka makakatakas sa akin bawat isa. Oras, ihanda mo ang sarili mo. Pupunta ako para sayo. Kinagat ni Chapman ang kanyang mga ngipin habang binabawas ang kinaroroonan ni Dustin. The moment he perceived him, hinabol niya, pagkatapos niya nang hindi nag-aksaya ng panahon. Arg! Muntik na akong madurage doon. Sa isang lugar sa madilim na lugar. Si Dustin ay patuloy na nagsusuka ng dugo. Ang kanyang mukha ay mapotla. At siya, nakaramdam ng matinding sakit mula sa kanyang kaloob-looban. Bagamat malapit na siyang nakatakas sa pag-atake ni Chapman kanina. Nahirapan pa rin siya sa epekto. Swoosh! Bago pa man makabawi si Dustin. Muling nagpakita si Chapman sa likod ni Dustin. Na parang multo na nag-iingat. Sa paggapang saan man siya magpunta. Nakatutok ang malamig niyang mga mata kay Dustin na parang sinasabing naubusan na siya. Nang swerte na sinusubukang makatakas. Damn! Nakipagkulitin ako sa isang makapangyarihang tao sa pagkakataong ito. Masyado akong nagmamadali. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Dustin nang maramdaman niya ang malakas na hangarin ng pagpatay na nagmumula kay Chapman. Nakatitig sa kanya mula sa likuran. Kailangan niyang aminin na talagang minamaliit niya ang lakas ng isang namamahala na Diyos. Nararanasan ito. Nabago ng husto ang kanyang pananaw. Boom! 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 Nang walang anumang babala, naglunsad si Chapman ng isa pang barrage ng mga pag-atake. Kahit na nasa kalagayan niya ngayon. Sinubukan pa rin ni Dustin na umiwas at tumakas sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, maliwanag na humina ang kanyang mga galaw matapos magtamaw ng matinding pinsala mula sa naunang banggaan. Wala akong choice kundi humingi ng tulong sa master ng estatwa. Hindi napigilan ni Dustin na i-click ang kanyang dila. Alam niyang nasa desperado siyang posisyon. Nang hilingin ng rebulto sa Fallen Divine Valley si Dustin na lumabas para sa isang pagsubok. Sinabihan siya nito kaagad. Magpadala ito ng mensahe kung sakaling napadpad siya sa isang hindi malulutas na sitwasyon. Ngayong nahaharap siya sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay habang nakaharap niya ang isang namamahala na Diyos. Magagawa ni Dustin. Matapat na aminin na hindi na niya kayang harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong ng kanyang amo. Para makatakas, buti na lang. Nakatakas pa rin siya ng 2 beses dahil mas pinipigilan ng lugar. Malalakas na pag-atake ng namumunong Diyos na ito. Gayunpaman,
Hindi siya sigurado na magagawa niya ito sa ikatlong pagkakataon. Kung hindi dahil sa puwersang pumipigil. Napaglaruan na siya ni Chapman. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, winasak ni Dustin ang isang lumang jade slip sa kanyang pag-aari. Sa isang iglap, ilang mahiwagang ron ang lumabas mula sa jade slip at naglaho sa kawalan. Kasabay nito, sa plaza sa likod ng Fallen Divine Valley, agad na naramdaman ng estatwa. Isang bagay, talagang naglakas loob siyang mag-provoke ng isang namamahala na Diyos. Ang taong iyon ay talagang magaling sa pagkuha ng kanyang sarili sa gulo. Ang boses ay nanggaling sa estatwa, na nakatayo sa gitna ng plaza. Ngayon, ano ang dapat kong gawin? Kung ipagsapalaran ko siyang iligtas, baka ma-expose ako. Gayunpaman, kung hindi ko siya piyansahan kaagad, maaaring hindi siya makapagpahinga para dito. Well, either way, hindi ko hahayaang mamatay ng ganito ang suplado kong disipulo. Nakita ko na ang potential niya at marami pa siyang ma-achieve. At saka, sinabi ko nga sa kanya na makipag-ugnayan sa akin kung nahaharap siya sa isang imposibleng sitwasyon. I guess I don't really have a choice. Walang magawa ang estatwa sa pag-iisip kung ano ang gagawin kay Dustin. Pagkatapos, mabilis itong nagpadala ng mensahe ng direkta sa Dustin Soulsea. Dustin, gagawa ako ng portal. Kaya mo, agad na bumalik sa sandaling ipasok mo ito. Ngunit siguraduhing maging mabilis tungkol dito. Hindi ka pwedeng mag-aksaya ng oras. Okay. Kung hindi, baka maramdaman ng kalaban ko ang aura ko. Kung mangyari iyon, tiyak na malalagay tayo sa isang mahigpit na lugar. Nang marinig ito, mabilis na nagbago ang isip ni Dustin. Master, masyadong delikado. Hindi namin maaaring hayaan ang iyong kaaway na malaman kung nasaan ka. Gagawa ako ng paraan para makatakas sa sitwasyong ito ng mag-isa. Sabi ni Dustin sa determinadong tono. Siya ang naglagay ng sarili sa ganitong sitwasyon. Kaya naisip niyang responsibilidad ayusin ito. At saka, hindi niya kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanyang amo para mailigtas lang ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang amo ay isang Diyos ng kaguluhan. Nangangahulugan lamang ito na ang kaaway ng kanyang amo ay dapat ding Diyos ng kaguluhan. Kapag nahawakan na ng kaaway ng kanyang amo ang lokasyon ng kanyang amo, walang sino man ang makakaharap sa kanya. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. You called me kasi hindi ka makakatakas mag-isa. Kung hindi kita tutulungan, paano ka makakatakas? Gagawa ako ng landas para sa iyo. Tandaan lamang na kumilos ng mabilis. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng estatwa sa Soulsea ng Dustin, na mahigpit na nagtuturo sa kanya. Nagdesisyon na ang kanyang amo. Kaya walang choice si Dustin kundi gawin ang lahat para sumunod. Kaagad. Pagkatapos, habang nanginginig ang espasyo, isang portal ang lumitaw sa harap ni Dustin. Nang makita ang portal ng liwanag, pumasok si Dustin ng mabilis hanggat maaari nang walang pag-aalinlangan. Nawala kaagad ang portal ng liwanag pagkatapos makapasok si Dustin. Noon lang, sumugod si Chapman ngunit nawala na ang portal ng liwanag. Nasaan siya? Nasaan ang brat na iyon? Sa oras na dumating si Chapman sa lugar kung saan naroon ang portal ng liwanag, isang sulyap lang ang nasulyapan niya. Anino ni Dustin nang bahagya siyang nakalusot bago ito sumara. Kahit anong pilit niya ay wala na siyang makitang bakas ng aura ni Dustin. No way. What the hell? Bakit hindi ko maramdaman ang bastard na yon? Hindi gustong sumuko. Hindi aktibo ni Chapman ang kanyang mga kasanayan at pinalawak ang kanyang saklaw upang makilala si Dustin. Nasaan? Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kahulugan upang suriin ang radius na 3 milya. Sa kanyang pagkadismaya, gayunpaman, wala siyang mahanap na makakatulong sa kanya na matukoy ang lokasyon ni Dustin. How could it be possible? Paano siya nakatakas? Muntik na akong magkaroon ng anak na yon. Galit na galit si Chapman sa pag-iisip na nadula si Dustin mula sa kanyang pagkakahawak. I swear I will find you. No matter what the cost is. Kahit na kailangan kong magsaliksik sa bawat pulgada ng Sea of Chaos. Ako mismo, hindi ako titigil hanggat hindi kita nahahanap.
Nang siyang matapos magsalita, tumalon si Chapman sa hangin at umalis sa madilim na lugar sa labi ng ang Heaven Beast Valley. Matapos lisanin ang malawak na kalawakan ng madilim na lugar, hindi na nakaramdam ng anumang paghihigpit si Chapman. Siya, ngayon ay parang isda sa tubig. Sa pagkakataong ito, patuloy niyang ipinapadala ang kanyang kahulugan na kumalat sa malayo at malawak sa bawat direksyon. Panay ang tingin niya sa paligid para sa presensya ni Dustin habang dumadaan siya sa Sea of Chaos na parang kometa sa langit. Parang kaya niyang lumipad kahit saan niya gustong pumunta. Hindi nagtagal ay nakarating na siya. Isa pang pamayanan sa universo. Wala pang kalahating araw. Nasuklay na ni Chapman ang halos lahat ng sulok ng Sea of Chaos. Sa mas maraming lugar na kanyang ni-rake. Lalo na siyang nagagalit at nadidismaya. Hindi siya makapaniwala na kanya iyon. Paghahanap kay Dustin ay wala. Ni isang bakas ng kanyang aura. Bumalik siya sa madilim na lugar sa labas ng Heaven Beast Valley. At sa lugar kung saan ang portal ng liwanag at nawala si Dustin. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang mahanap siya muli. Paano siya biglang nawala sa harap ko? Anong skills ang ginamit niya? Hindi ko akalain na kaya niya. Sapat na para makatakas sa akin. Damn it, hindi ko man lang makuha ang bakas kung nasaan siya. Nakaramdam ng pagkadismaya si Chapman na hindi niya mawari kung ano ang nangyari. Bilang isang namamahala na Diyos, madali siyang makagawa ng kaguluhan sa buong lugar ng Sea of Chaos. Sa katunayan, kakaunti, may gawa lumayo sa kanya. Ngunit alam ko na ang aura ng kalikasan na kaluluwa ng batang iyon. Sa lalong madaling panahon, malalaman ko kung sino siya. Kapag nalaman ko na kung saan siya nanggaling. Wala nang paraan na may tatago niya ulit ako. Sa pakiramdam na natalo, kinailangan ni Chapman na iwan ang pagsubaybay sa Dustin at bumalik sa Heaven Beast Valley. Tingnan natin kung ano ang ginawa ng brat na iyon sa teritoryo ko. Umupo si Chapman na nakakross ang paa sa kawalan at nagsimulang maghinuha kung ano ang ginawa ni Dustin sa Heaven Beast. Lambak. Nakuha niya ang isang bakas ng aura ng espiritual na kaluluwa ni Dustin. Kaya hindi mahirap para sa kanya na suriin ito. Hindi nagtagal. Lahat ng ginawa ni Dustin sa Heaven Beast Valley ay malinaw na nilalaro sa harap. Si Chapman ay parang projection ng pelikula. Padilim ng padilim ang mukha ni Chapman habang patuloy na pinapanood ang mga eksena. Lahat ng ginawa ni Dustin ay labis siyang ikinagalit. How dare you, brat? Iyan ay hindi katanggap-tanggap na provocation. Hindi nakapagtataka. Siya ay nagpaalipin at nakontrol ang napakaraming banal na Diyos ng ating lahi. Maging si Manson ay naging alipin niya ngayon. Isinusumpa ko ang batang iyon hanggang sa kailaliman ng impyerno. Sigaw ni Chapman sa nagngangalit na mga ngipin. Galit na galit siya na sana mahanap niya agad si Dustin at sampelan mo siya hanggang sa masa. Balak niyang pahirapan si Dustin bago siya patayin. Siya ay isang taong brat lamang. Ngunit nilinang niya ang kasanayan ng puppet strings. Iyan ang lihim na kasanayan. Exclusive sa espiritual na lahi. Ito ay kakilakilabot na siya ay nilinang ang kakayahan sa tulad ng isang mataas na antas. Damn that human brat freak. Siguro nakuha niya ang orihinal na esensya ng dugo ng espiritual na lahi. O nakuha ba niya ang ilan? Mahalagang sagradong bagay. Haka-haka ni Chapman. Ipinapakita din nito na ang taong brat ay nakapasok din sa Land of Void. Ako ay halos sigurado na siya ay pumunta doon sa paghahanap ng siyam na tailed demon fox lahi. Pagkalabas niya roon, nagkaroon siya ng malakas na aura ng nine-tailed demon fox race. Halata naman, na siya ay natagpuan ang siyam na tailed demon fox lahi doon. Posible rin na umalis siya sa Heaven Beast Valley kasama ang mga nakaligtas sa nine-tailed demon. Lahi ng fox na nagtago sa isang lugar sa isang mahiwagang kayamanan sa kanyang pag-aari. Pero parang nagtatago pa rin si Alfie sa Land of Void. Matapos panoorin ang mga projection at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Naisip ni Chapman ang maraming bagay na nagawa ni Dustin sa Heaven Beast Valley. Lumalabas na karamihan sa kanyang mga haka-haka ay totoo. Haha, what a interesting guy. Next.
I must find out who this human brat is and where he comes from. Well brat, dahil naging matapang ka para pukawin ako, hindi kita papakawala ng madali. Isang malakas na hangarin sa pagpatay ang nagmula sa kanyang katawan kahit na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Ang ginawa ni Dustin ay lubos na ikinahiya at ikinagalit niya. Nang walang karagdagang pagkaantala, kinopya ni Chapman ang aura ng espiritual na kaluluwa ni Dustin at tinanong ang ilan sa kanyang karamihan. Pinagkakatiwala ang mga nasasakupan upang mag-imbestiga at malaman ang lahat tungkol kay Dustin. Makalipas ang kalahating araw, bumalik ang kanyang mga subordinate na natapos ang kanilang misyon, na may hawak na malaking stack ng mga ulat. Chief, good news. Nalaman na namin kung sino ang taong bastard na iyon. Ang kanyang tunay na pangalan ay Dustin Lin. At nagmula siya sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Lumapit si Milo at nagsumbong kay Chapman. Dustin. Ha! Alam ko ang pangalan na iyon. Dustin ay isang malaking pangalan sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi. Magtataka na mayroon siyang pambihirang kakayahan. Nagulat si Chapman at the same time. Natuwa nang marinig ang report ni Milo. Dahil sa ginawa ni Dustin, nagkaroon din siya ng reputasyon sa buong Sea of Chaos. Ang kanyang mga gawa sa kanyang kalyadong hukbo ay lalong nagpatanyag sa kanya. Pinamunuan niya ang kalyadong hukbo upang lumaban saan man sa dagat ng Chaos. Ang kanilang mga kaaway ay ang 5 super forces sa Sea of Chaos. Kung sino, walang nang ahas na masaktan. Kaya naman siya naging sikat. Sa totoo lang, kahit si Chapman ay narinig na ang pangalan ni Dustin. Oo, siya ang parehong Dustin na narinig natin. Dagdag ni Milo, masyadong mayabang ang asshole na iyon. Ginawa na niyang kaaway ang 5 super forces. Gayunpaman, parang hindi siya kontento sa kung anong meron siya ngayon. Ngayon ay gumagawa siya ng gulo para sa amin. Kumbaga, pang-provoke sa amin. Isa-isip ito, lahat, mula ngayon. Si Dustin na ang kalaban ng buong Heaven Beast Valley. Epektibo ngayon. Siya ay nasa listahan ng dapat nating patayin. Utos ni Chapman. Hindi lang yan. Ako mismo ang pupunta sa 3,000 malaki at maliliit na universo para ayusin ang lahat. Pagitan natin. Siya ang naging sanhi ng pagkawala natin ng napakaraming mahuhusay na magsasaka sa Heaven Beast Valley. Dapat makasigurado tayo na binayaran niya ang presyo. Dagdag pa ni Chapman na may galit sa kanyang boses na hindi pa naririnig ng kanyang mga nasasakupan. Habang naaalala niya ang ginawa ni Dustin sa Heaven Beast Valley, mas lalo siyang nakaramdam. Bumangon ang galit sa kanyang puso. Hindi niya mabitawan ang katotohanan na daan-daang divine god ng lahi ng demonyong ahas ang nasakop ng Dustin at nagpalit sa kanyang mga alipin. Maging si Manson. Isa sa kanyang pinakamay kakayahan at pinagkakatiwala ang mga subordinate, ay tapat na naglilingkod niyan. Kasuklam-suklam na taong brat. Ang masama pa nito, bago umalis si Dustin, halos lahat ng kayamanan at kayamanan ng mga ito ay ninakawan na niya. Ilang mundo at universo na kanilang napuntahan. Kabilang ang sa Celestial Snake Cosmos. Ito ay isang napakalaking kahihiyan at isang yakap na suntok sa pagmamataas at reputasyon ni Chapman. Paano kaya? Nilunok ito ni Chapman na parang walang nangyari. Sa pagkakataong ito ay light years na ang layo ni Dustin. Siya ay bumalik sa Fallen Divine Valley. At nakarating sa isang parisukat. Salamat sa pagligtas sa aking buhay. Aking Panginoon. Lumabas si Dustin sa portal na nabuo ng liwanag. Nakatayo siya sa harap ng kanyang master ng estatwa. Pagkatapos ay bumabasa ang kanyang mga tuhod at yumuko ng may paggalang. Well, masaya at magaan ang loob ko na ligtas ka na ngayon. Mag-ingat at hanggat maaari. Iwasang makapasok sa radar ng mga namamahala na Diyos. Baka ikaw, huwag ka na kasing swertehin sa susunod. Kailangan kong maging tapat sa iyo. Sa iyong kasalukuyang antas ng lakas. Malayo ka pa sa pagiging katapat. Sila, babala ng estatwa ni Dustin. Master, alam ko, salamat sa pagpapaalala sa akin. Sa pag-iisip ng karanasan sa pamamaril ni Chapman, hindi maiwasan ni Dustin ang manginig sa naisip, na maaaring patay na siya ngayon. Sa pagkakataong ito,
Kung hindi dahil sa tulong ng kanyang amo. Alam ni Dustin na hindi niya magagawa. Pagtakas mula sa walang awa na pamamaril ni Chapman. Ang isang namamahala na Diyos ay walang alinlangan na isang nakakatakot na kaaway. Kasabay nito, gayunpaman, nadama ni Dustin na higit na hinangaan ang mga kasanayan ng kanyang master sa estatwa. Siya at ang kanyang master ng estatwa ay napakalayo sa isa't isa. Ngunit nagawa ng kanyang master ng estatwa ay deploy at buksan ang isang portal ng liwanag sa paligid niya at ibalik siya. Higit pa riyan, iniligtas siya ng kanyang Panginoon ng estatwa mula sa pagkapatay ng isang namumulong Diyos. Ang makapangyarihang kakayahan ng kanyang master ng estatwa ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. At wala siyang iba kundi nag-umapa na respeto sa kanya. Guro, ang kasanayan ba na ginamit mo upang iligtas ako ay paraan ng isang Diyos ng kaguluhan? I swear aabot ako sa level na yon balang araw sa darating. Iyan ang sukdulang layunin ng bawat magsasaka. Maghangad. Palihim na sumumpa si Dustin sa sarili. Dustin, naniniwala ako na mayroon kang sapat na kakayahan at karanasan. Hindi magtatagal bago ka magkakaroon ng pagkakataon na maging isang tunay na banal na Diyos. Sa mga susunod na araw, dapat kang linangin sa pag-iisa at maghintay para sa pagkakataong maabot ang bago. Tagumpay, biglang sabi ng statue master ni Dustin. Talaga, darating na ang aking tagumpay para sa pagiging tunay na banal na Diyos. Haha, ang galing. Hindi makapaniwala si Dustin habang tumatalon sa tuwa. Bilang isang Diyos ng kaguluhan. Ang kanyang master ng estatwa ay hindi, sa anumang paraan, ay mali sa kanyang paghatol. Salamat, Master. Susubukan ko ang aking makakaya para maabot ang isang pambihirang tagumpay at maging isang tunay na banal na Diyos sa pinakamabilis na oras. Tuwang-tuwa si Dustin. Pagkatapos ay pumasok siya sa lihim na silid at nagsimulang magtanim. Mabilis na lumipas ang mga araw habang si Dustin ay nakalubog sa paglilinaw. Natapos ang kalahating taon sa isang kisap mata. Boom! 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 Biglang natakpan ng maitim na ulap ang langit sa itaas ng lihim na cultivation room ni Dustin. Maliwanag na mga sulok ng kumidlat sa kalangitan kasabay ng mga malalakas na dagandong ng kulog na nagpapabingi sa lahat. Bang! Bumukas ang pinto ng secret room at nagmamadaling lumabas si Dustin. Sa wakas, narito na ang isa pang Thunderstroke Doom. Halos hindi napigilan ni Dustin ang pananabik. Hindi tulad ng iba, hindi na niya kailangang lampasan ang Thunderstroke Doom. Kailangan lang niyang iwasan. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, bumagsak siya sa isang naka-cross-legged na posisyon sa kanyang papawid at sinubukan ang kanyang makakaya. Pigilan ang kanyang aura, na para bang siya ay walang iba kundi isang bato. Kahit anong pilit ng Thunderstroke Doom, hindi nito mahanap ang aura ni Dustin. Mabilis na lumipas ang isang araw habang nagawa ni Dustin na manatiling nakatago. Maya-maya, nawala ang kulog. Isang buntong hininga ang lumabas sa labi ni Dustin nang matagumpay niyang naiwasan ang Thunderstroke Doom. Isa pang kalahating taon ang lumipas pagkatapos bumalik si Dustin upang magtanim sa pag-iisa. Boom! 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 Isang araw, dumating muli ang Thunderstroke Doom. Katulad ng dati, nagmamadaling lumabas si Dustin sa secret room at ginamit ang secret skill para itago ang kanyang aura. Makalipas ang kalahating araw, muli siyang nagtagumpay sa pag-iwas sa Thunderstroke Doom. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang Thunderstroke Doom. Bawat ilang buwan, lilito ito. Upang maging isang tunay na banal na Diyos, kailangan ng isa na iwasan ang 81 Thunderstroke Dooms. Sa ngayon, nagawa ni Dustin na iwasan ang karamihan sa kanila. May iilan pa siyang dapat harapin. Kahit gaano pa siya magmadali, magtatagal pa rin ito. Gayunpaman, ayon sa master ng estatwa, ang akumulasyon ni Dustin ay sapat na at magagawa niya upang maging isang tunay na banal na Diyos sa lalong madaling panahon. Ang kailangan lang niya ay kaunting oras at maraming pasensya. Boom! 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 Paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa kanilang paligid ang nakakabinging dagandong ng Thunderstroke Doom. Dahil sa kaunting panahon, si Dustin ay magiging isang tunay na banal na Diyos.
Samantala, sa Fallen Immortal Cosmos, ang mabilis na pag-unlad ay nangyayari sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ngayon ito ay naging isang magulong sinaunang kaharian na may napakataas na grado sa universo. Bilang karagdagan, dinala muli ni Dustin ang isang malaking bilang ng mga kalidad ng mataas na kalidad na paglilinang. Kung ikukumpara sa dati, ang bilis ng paglilinang ng mga nilalang sa universo ay naging mas mabilis. Ang isang malaking bilang ng mga katutubong banal na Diyos ay lumitaw. Lahat ng tatlong asawa ni Dustin, sina Caroline, Ivy, at Sue ay nagsimula sa landas ng pagiging tunay na banal. Diyos, ayon kay Dustin, basta kumain lang sila ng Divine Accomplishment Fruit, kakainin agad nila, maging tunay na banal na mga Diyos. Gayunpaman, tumanggi silang lahat. Nais nilang umasa sa walang anuman kundi ang kanilang sariling mga pagsisikap na maging tunay na mga Diyos na Diyos. Siyempre, suportado ni Dustin ang kanilang desisyon. Magtagumpay man sila o hindi, kasama ang Divine Accomplishment Fruit, tiyak na magiging sila, tunay na banal na mga Diyos pa rin. Natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan isang araw. Boom! 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 Nang walang anumang babala, dumating ang Thunderstroke Dome sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang pumailan lang sa langit at buong tapang na tumayo sa gitna ng mabagyong ulap. Magandang balita! Ang ating biyenan ay malapit nang makapasok sa Divine Realm. Bantayan natin siya ngayon din. Kahit sina Caroline, Ivy, at sunaabala sa paglilinang sa sarili nilang mga lihim na silid ay nakadarama nito. Thunderstroke Doom. Agad silang nag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng telepath. Sa isang kisap mata, ginamit nilang tatlo ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan para maglakbay sa kawalan. Parehong oras, ilang segundo lang, lumitaw sila sa itaas ng Flame Holy Land. Master Kevin. Isang magalang na pagbati ang agad na umalis sa kanila nang mapansin nilang nakatayo si Kevin sa hindi kalayuan na may dalang malaki. Grupo ng mga banal na Diyos. Malapit nang gumawa ng breakthrough ang nanay ni Dustin. Nandito ako para tingnan, sabi ni Kevin habang nakangiti sa kanila. Dahil malapit nang dumaan ang ina ni Dustin sa Thunderstroke Doom. Hindi maiwasan ng lahat. Nag-aalala, dumating na rin ang karamihan sa mga alipin ni Dustin. Pinalibutan ng makapal na pulutong ng mga banal na Diyos ang Flame Holy Land. Ang banal na ningning at kapangyarihan ay bumaha sa buong lupain. Wala sa mga matataas na pinuno ng Flame Holy Land ang nangahas na pabayaan ito. Lahat sila ay personal na dumating. Nasaan si Dustin? Bakit wala siya dito? Napapaligiran ng ilang matatanda ng Flame Holy Land. Ang ama at nakatatandang kapatid ni Dustin ay nakatayo sa isang pik at tumangala sa langit. Dad, huwag mong sisihin si Dustin. Alam mo na dapat pangalagaan ni Dustin ang buong Fallen Immortal Cosmos. Dapat natin siyang suportahan, sabi ni Chad, kuya ni Dustin habang nakangiti ng mahina. Mukhang malayo ako sa anak ko. Bagamat umiling si Clement, walang ibang laman ang tono nito kundi pagmamalaki. Walang duda na si Dustin ang naging pagmamalaki at saya ng kanyang pamilya. Sina Clement at Chad ay parehong immortal sa lupa. Dahil sa kanilang mga espesyal na pagkakakilanlan. Nagkaroon sila ng pribilehiyo na tamasahin ang lahat ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa buong universo. Ang lahat ng pinakamataas na antas na kayamanan mula sa langit at lupa. Mga tabletop sa pinakamataas na antas. Mga pamamaraan ng paglilinang sa pinakamataas na antas. At, maging ang personal na patnubay ng mga top-level masters. Ang bawat isa ay nasa loob ng kanilang palad. Bukod dito, pagkatapos ibalik ni Dustin ang isang malaking bilang ng mga tunay na banal na Diyos. Espesyal na pinili ni Kevin. 3 tunay na premium grade na banal na Diyos upang gabayan ang mga magulang at kapatid ni Dustin sa kanilang paglilinang. Lahat ng 3 tunay na premium grade na banal na Diyos ay mga alipin ni Dustin. Siyempre, binigay nila ang lahat para turuan ang mga magulang at kapatid ni Dustin. Ito ay hindi nakakagulat na ang mga magulang at kapatid ni Dustin ay gumawa ng mabilis na pag-unlad sa kanilang paglilinang kasama. Lahat ng mga ibinigay sa kanila. Ngayon,
Ang ina ni Dustin ay malapit nang makapasok sa Divine Realm. Kapag nalampasan niya ito, malapit na siyang maging isang Diyos. Tito, Chad, huwag kang mag-alala. Siguradong magtatagumpay si Auntie. Paniniguro ni Evan bilang Herbert. Bray at lumapit siya kina Clement at Chad. I agree. She's very confident. Ngumiti si Clement. Hindi nagtagal. Nagpakita rin ang kanilang kaibigan ni Dustin. Kabilang sa kanila ang Peacock Princess, Stacy, at Tessa, dahil kay Dustin. Ang mga taong ito ay nagtamasa ng mataas na posisyon sa Flame Holy Land. Ang Flame Holy Land ay kasalukuyang pinakamataas na kapangyarihan sa buong Fallen Immortal Cosmos. Siyempre, ang Fallen Immortal Cosmos ang pinakamakapangyarihang core universe ng pinakamataas na grade sa ang 3,000 malaki at maliit na universo. Hindi ito mangangailangan ng isang henyo upang mapagtanto kung gaano kataas ang katayuan ng Flame Holy Land. Sa katunayan, hindi pagmamalabas na sabihin na ang Flame Holy Land ay ang pangarap ng karamihan sa mga kabataang henerasyon sa buong Fallen Immortal Cosmos at maging sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang bawat batang nilalang ay sabik na sumali sa Flame Holy Land. Para naman kina Evan, Herbert, Bray, Peacock Princess, Stacy, at Tessa, matagal na silang pangunahing puwersa ng ang Flame Holy Land dahil sa pagkakaibigan nila ni Dustin. Ang bawat isa sa kanila ay naging master ng Divine Realm. Boom! 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 Sa sandaling panahon nila ang kanilang mga pakiramdam. Ang Thunderstroke Dome sa kalawakan ay tuluyang bumagsak sa isang malinaw na dagandong. Ang ina ni Dustin ay pumailang lang sa langit upang salubungin ang mga bumabagsak na kulog. Caroline, feeling ko medyo may hawig sa'yo ang biyenan natin. Mukha rin siyang walang takot na babae. Pang-osar ni Sue habang nilalabas ang dila. Ang fierce niya talaga. At saka, kaya niyang pantayan ang talento natin sa martial arts. Gayunpaman, maaga kaming nag-practice ng martial arts at nahuli siya. Ngunit sa palagay ko hindi ko magiging mas mababa ang kanyang mga tagumpay sa martial arts kaysa sa amin. Sabi ni Caroline. Tama ka. Tumango naman sina Ivy at Sue bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala. Walang duda na ang ina ni Dustin ay makakaligtas sa Thunderstroke Dome. Ngumiti si Kevin nang may kumpiyansa. Nagsimulang kumalat ang kulog at kidlat sa itaas ng Flame Holy Land. Bago siya nataman, ang ina ni Dustin ay nagpakawala ng ungol at lumipad patungo sa mga kulog upang sirain sila. Boom! Ang marahas na alon ng enerhiya ay kumalat sa ibabaw ng buong Flame Holy Land. Mukhang hindi malayong nahuhulog ang mansana sa puno. Sabi ni Kevin. Iyon ay kamangha-manghang. Halika na. Excited na pinasaya ni na Caroline. Ivy at Sue ang ina ni Dustin. Talagang makapangyarihan siya. Habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na pumapatong sa ere. Hindi napigilan ni Clement na matawa. Siya ay sunod sa niya rin. At alam niya na ang kanyang asawa ay mapagkompetensya. Haha, tatay. Lumalakas si nanay sa araw-araw. Siguraduhin mo na hindi mo siya masasaktan. Nervyos. Magsasabi ng kapahamakan para sa iyo kung tatawid ka sa kanya. Mapaglarong tukso ni Chad habang komendat sa ama. Brat. Kaninong panig ka? Napasimangot si Clement sa anak. Walang suspense sa resulta. Nalampasan ng ina ni Dustin ang Heavenly Dome at naging master sa Divine Realm. Ito ay hindi kayang gawin ng lahat. 2 quarters. Iyon ay phenomenal. Sina Caroline, Ivy, at Sue ang unang sumugod at pinalibutan ang ina ni Dustin. Agad namang sumunod sina Clement at Chad. Naglilinang ka ng husto upang maabot ang mas mataas na mga kaharian ng mahahalagang enerhiya. Kapag naabutan kitang nagtatampo, malalagay ka sa malaking problema. Sabi ng nanay ni Dustin habang nakatingin sa asawa at anak ng nagbabantang titig. Clement at Chad clammed up. Naisip nila na pinakamamahal na huwag gumanti dahil maaaring kagalitin sila. Pasasandaling nagprotesta sila. Give out the order. Magdaraos tayo ng piging para magdiwang. Ilang matataas na pinuno ng Flame Holy Land ang sumunod. Narinig na nila ang dakilang ina ni Dustin. Tagumpay na maabot ang isang mas mataas na kaharian ng mga mahahalagang enerhiya.
Isang buhay na kapaligiran ang bomb-alot sa buong Flame Holy Land. Hindi ko akalain na makikita ko ang araw. Ang Fallen Immortal Cosmos ay nagkalat ngayon ng mga masters sa banal na kaharian. Parami ng parami ang mga magsasaka na naging banal na Diyos. Lahat ay pabor sa atin. Sa handaan, natuwa si Kevin sa balitang ito. Uminom siya ng maraming alak bilang pagdiriwang. Dapat nating i-credit ang lahat ng hindi kapani-paniwalang tagumpay na ito kay Dustin. Nagtaas ka ng talento na maaaring magbigay ng kontribusyon sa buong cosmos. Sabi ni Elder Kevin kay Elder Sharp ng Flame Holy Land. Hanggang ngayon, nalampasan ng huli ang karamihan sa kanila. Sa kabilang banda, habang ang Fallen Immortal Cosmos ay nagdiriwang at namayagpag. Isang nakakabigla, nangyari ang kaganapan sa Sea of Chaos. Nagdeklara ng digmaan si Ronnie sa Novel Court na may 12 mga ipinagbabawal sa lugar. Pinamunuan niya ang mga tropang binuo ng 12 mga ipinagbabawal na lugar sa punong tanggapan ng Novel Court. Bukod sa kanyang naipon na hukbo, ang mga tropa mula sa hindi mabilang na mga komunidad sa universo at mga lahi na nagkaroon. Sumuko sa Annihilation Mountain ay patungo sa himpilan ng Novel Court. Sa lalong madaling, gaya ng utos ni Ronnie. Agad namang pinulot ng mga pinuno ang kanilang mga tauhan. Ang Novel Court ay tumugon sa lalong madaling panahon nang marinig ng kanilang mga pinuno ang kakilakilabot na balitang ito. Mabilis nilang tinipon ang kanilang mga tauhan. Marami ang mga kaalyado ng Novel Court ang nagpapadala ng mga reinforcement para suportahan sila. Walang paraan na hihintayin nila ang kanilang kaaway na pumasok sa kanilang paligid. Gagawin nila lahat ng nasa kapangyarihan nila para pigilan sila. Ang pinuno ng Novel Court at ang kanyang hukbo ng daan-daang milyong sundalo ay nagtungo sa direksyon ng tropa sa pangunguna ni Ronnie. Ang dalawang malalaking hukbo ay nagmarcha laban sa isa't isa. Masamang balita, ang labanan sa pagitan ng dalawang super force ay malapit ng sumiklab. Na nagpapakita na ang pinakamataas na oras sa ang dagat ng Chaos ay nasa daan. O Diyos ko, sigurado ako na ang maliliit na puwersa na tulad natin ay mahuhuli sa gulo na ito. Ito ay magiging isang sakuna. Ang matatalinong magsasaka mula sa Sea of Chaos ay nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Bago pumasok sa digmaan ang dalawang super force, lahat ng nasa Sea of Chaos ay hindi mapakali at natakot. Bagamat ang ilan sa kanila ay hindi bahagi ng digmaan. Nakatitiyak silang mararanasan nila ito. Resulta, ang mga nilalang sa dagat ng Chaos ay namuhay ng payapa sa loob ng ilang panahon. Nanalangin sila na mamuhay sila ng walang digmaan o kaguluhan. Ilang sandali na ang nakalipas mula nang huminto ang 6 na super forces sa pagwawasak sa lahat ng dako. Karamihan sa mga nilalang ay pagod na sa magulong sitwasyong iyon. Sa kasamaang palad, ang digmaan ay malapit ng sumiklab muli. Ang nalalapit na labanan sa pagitan ng dalawang super force ay nakagambala sa kapayapaan sa Sea of Chaos. Sa wakas, nakilala ng hukbong pinamumunuan ni Ronnie ang mga tropa ng Novel Court. Masyado kang nagiging yabang, Ronnie, bilang isang pinuno ng isang tumataas na puwersa. Ikaw ay walang ingat. Mayroon ka pang mga bola para hamanin ako. Ilang araw na lang ang lumipas mula ng matagumpay na naging isang namamahala na Diyos. Sa tingin mo kaya mo talaga? Talunin mo ako. Saway ng pinuno ng Novel Court. Siya ay tumingin maharlika sa kanyang ivory robe. Sa kanyang kamay ay isang magic staff na maaaring maglagay ng pinakamakapangyarihan spells. Nagningning siya habang kumikinang ang kanyang katawan at naglalabas ng mga alon ng liwanag na bumabalot sa kanya. What fucking nonsense! Sambit ni Ronnie. Sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Ang lakas ay ang lahat. Nirerespeto ko lang ang malakas. Kaya, putulin ang crap. Susuko ka ba o lalaban sa akin? Magpas siya. Walang kibo. Pinandilatan lang ni Ronnie ng mga punyal ang pinuno ng Novel Court. Nakasuot siya ng dilaw, robe, na napapaligiran ng gamulong itim na ambon. Tulad ng umaagos na itim na magma. Mabisyo ang boses niya. Magpatayo ng balahibo ng sinuman. Humph! Gusto mo sumuko na ako? Sa tingin mo ba may kakayahan kang talunin ako? Sumiklab ang pinuno ng Novel Court. Hayaan mong sabihin ko ito ng diretso.
Dalawa lang ang pagpipilian mo. Sumuko o mamatay. Isang malisyosong ngisi ang pinakawala ni Ronnie. Tignan mo. Dahil lang sa naging governing god ka. Umaarte ka na parang kaya mong tanggapin. Sino man. Naghahangad ka na ng isang bagay na lampas sa iyo. Ito ay lubhang hanggal. Ronnie. Ang iyong mga pagtatangka na pamunuan ang buong Sea of Chaos ay magiging walang saysay. Extreme. Ang saya ay nagdudulot ng kalungkutan. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Nadala sa galit ang pinuno ng Novel Court. Bilang isang taong may mataas na kahalagahan. Ang ibang mga nilalang ay nagbigay sa kanya ng mataas na pagpapahalaga. Walang tao sa dagat nang. Nagkaroon ng lakas ng loob si Chaos na kausapin siya ng ganito. Boom! Boom! Habang siya ay humakbang pasulong. Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Naging sanhi iyon ng marahas na pagyanig sa buong Sea of Chaos. Malayo man sila, ramdam ng lahat ng nilalang ang panginginig ng kanyang kapangyarihan. Kinilig sila at napaluhod sa epekto nito. Ronnie, babayaran mo yang mga ugali mo. Umungal ang pinuno ng Novel Court. Nagbuga siya ng kulay dugong liwanag. At ang gininto ang tungkod sa kanyang kamay ay nanginginig. Na naging sanhi ng malaking bahagi ng pagbagsak. Bukod dito, ang mga bitik at spatial na bagyo ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Nararamdaman ito ng lahat ng tao sa Sea of Chaos. Masyadong pamilyar ang pakiramdam na ito isang kakilakilabot na nilalang. Gagawa ng hakbang. Naputol ang pagkakahawak ng Golden Staff na napapalibutan ng Golden Thunderbolts at lumapit ito kay Ronnie. Nagdala ito ng napakalaking dami ng enerhiya. Lahat ng mga nilalang na naruroon ay kailangang umamin na ang pinuno ng Novel Court ay napakalakas. Ang welga ay nagdadala ng kapangyarihan na maaaring sirain ang hindi mabilang na mga mundo at universo sa isang suntok. Haha, it's a lost cause to try and play tough in front of me. Itigil mo na ang kalokohan at ipakita mo sa akin kung ano talaga ang kaya mo. Inilunsad din ni Ronnie ang kanyang pag-atake sa sandaling simula ng pinuno ng Novel Court ang kanyang pag-atake. Ang madilim, kumukulong fog ay lumundag at kumalat ng pabago-bago, na sumasakop sa lahat ng dinadaanan nito. Ang nakakakilabot, ang pagbabago-bago ng enerhiya na inilabas nito ay naging dahilan ng pagbagsak ng malawak na kawalan ng daan-daang milyong milya. Boom! Binago ni Ronnie ang sarili sa dagat ng itim na dugo at sumugod sa pinuno. Ilang sandali, lumundag ang itim na enerhiyang magma at tumama ang maitim na alon sa kalangitan. Itim na itim sa lahat ng dako. Lumipad si Ronnie sa kalangitan. Naglabas ng nakakatakot na enerhiya na umabot sa unahan. Ang walang katapusang itim na thunderbolts ay sumunod na malapit sa kanyang likuran na parang mga higanting itim na dragon na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa isang iglap, ang itim na dagat ng enerhiya at ang mga itim na kulog ay marahas na sumalpok sa gintong tauhan ng pinuno. Boom! 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 Sunod-sunod na gumuho ang paligid. Bawat batas, pakinggan mo ang utos ko. Gumawa ka ng kulungan. Sa isang dagandong, ang katawan ng pinuno ay sumambulat ng nakakasilaw na liwanag na kasing liwanag ng mga bituin na sumasabog sa kalangitan sa gabi. Ito, pagkatapos ay pinaliit sa orihinal na magulong batas at sumo-ray patungo kay Ronnie. Dumagundong ang hindi mabilang na orihinal na magulong mga batas, na gumawa ng malalim at nakakatunog na tunog. Nagsama sila, upang bumuo ng isang napakalaking kulungan ng batas na may radius na 1 bilyong milya at nakulong si Ronnie sa loob nito. Ang naglalagablab na mga simbolo ng batas ay bumangon mula sa hala, na umaagos na may napakalakas na lakas ng batas. It's just a cage of law. Do you honestly think this thing can confine me? Malamig na ngumuso si Ronnie. Palabas, sa isang alon. Binago niya ang kanyang kamay sa isang talam na naglalabas ng mga bahid ng Dark Blade Aura. Ang mga bahid ay naging malakas na ulan na gawa sa mga talam na ang bawat batis ay madaling mapunit at mapuksa. Bukas at oras. Flang! 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 Ang siksikan na Blade Aura ay palm unit sa low cage. Ang malulutong na mga tunog ng metal ay umalangaw-ngaw sa hangin.
Parang firecrackers na nagliliyab. Ilang saglit lang ay napunit na ni Ronnie ang hala. Nagmadali siyang lumabas sa abot ng kanyang makakaya. Patayin ang mga nananakit sa novel court. Habang ang pinuno at si Ronnie ay mahigpit na lumaban sa isa't isa. Kinuha ng mga nakatataas na pinuno ng novel court ang pangunguna at sinugod patungo sa hukbo ni Ronnie. Sirain ang novel court. Sa kabilang panig, nagsimula na rin ang hukbo ni Ronnie na umaksyon. Patayin silang lahat. Ang dalawang hukbo ay nagbanggaan na parang dalawang nagtataas ang alon na nagsalpukan. Ang labanan na malamang na nakita ng sinuman ay sumiklab. Sari-saring iyak at iyak ng mga nilalang na pinapatay ang maririnig sa kawalan. Ang lahat ng mga lugar ay napuno ng tubig. Marahas na enerhiya sa pakikipaglaban. Hindi mabilang na bilang ng mga nilalang ang namamatay bawat minuto. Ang dugo ay umagos na parang ilog habang nagkalat ang mga bangkay kung saan-saan. Kahit na ang mga banal na Diyos ay pinagdurog-durog. Hindi banggitin ang mga nilalang na iyon na may ordinaryong lakas. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng 10 araw. Humph! Ronnie, sa tingin mo ba matatalo mo talaga ako? Malamig na wika ng pinuno ng novel court. 10 araw na silang nag-away. Pero wala pa rin tao na nagtagumpay sa 10 araw na iyon. Pareho silang nagpakita ng lahat ng uri ng mga lihim na pamamaraan at pamamaraan. Hanggang sa hindi mapakinabangan. Haha, sa tingin mo ba talaga naubos ko na lahat ng trump card ko? Masyadong mababa ang tingin mo sa akin. Sumimangot ang mga labi ni Ronnie. Chapman, kailan ka ba kikilos? Sigaw niya patungo sa direksyon ng Heaven Beast Valley. Ang mga sound wave ay dumaan sa malayong kawalan. Tulad ng mga thunderbolt na sumasabog sa Heaven Beast. Lambak, sa isang walang laman sa Heaven Beast Valley. Si Chapman ay nakasuot ng mahabang mukha habang siya ay naka-cross-legged. Siya ay masunurin kay Ronnie at handang magtrabaho para sa kanya. Ngunit sa ibabaw lamang. Hindi niya talaga gusto ang ideya kahit kaunti. Kung tutuusin, paano magiging handang maging subordinate at makinig ang pinuno ng Heaven Beast Valley? Utos ng iba, gusto niyang labanan ni Ronnie ang 5 super forces. Pagkatapos ay maaari niyang samantalahin ang sitwasyon sa huli. Kaya nang tumawag ang boses ni Ronnie. Medyo nag-alinlangan si Chapman. At ikaw, dating pinuno, ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo bang bumalik ako at hilingin sa iyo na tulungan mo ako ng personal? Malamig na sabi ni Ronnie, habang nakatingin sa kanyang muog. Ang Annihilation Mountain, sa isang liblib na lihim na silid sa bundok ng Annihilation. Isang matandang nakakulong kulay abo ang nakaupo na nakakross ang paa. Siya, hindi maiwasang bahagyang manginig sa boses ni Ronnie. Ang matandang naka-gray ang huling pinuno ng Annihilation Mountain. Matapos siyang talunin ni Ronnie, umupo siya sa likod at bihirang magpakita ng sarili. Si Chapman at ang matandang naka-gray ay parehong namamahala sa mga Diyos. Sila ang pinakamakapangyarihang trump card ni Ronnie. Siyempre, hindi sila kusang loob na nagpasakop kay Ronnie. Bagkus ay napilitan lamang sila. Hoy, ano pang hinihintay niyong dalawa? Gusto mo ba talagang pumunta ako at imbitahan kita ng personal? Alam na alam ni Ronnie ang iniisip ni Chapman at ng matandang naka-gray. Parehong si Chapman at ang matandang naka-gray ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso nang marinig nila ang marahas na boses ni Ronnie. No match silang dalawa kay Ronnie. Pareho silang takot na gagawin niya sila. Magduso kung tumanggi sila. Sa makatuwid, wala silang pagpipilian. Lumabas sila sa kanilang mga lihim na silid at nakarating sa larangan ng digmaan sa loob ng ilang sandali. Boom! Boom! Sabay na lumitaw ang dalawang namamahala na Diyos. Isang walang katapusang enerhiya at kapangyarihan ng batas kaagad. Kumalat, niyanig ang kawalan ng daan-daang milyong milya sa paligid. Ito ay hindi sinasadyang aksyon. Ngunit bilang namamahala sa mga Diyos, naging sanhi sila ng espasyo at oras upang tumugon ng ganoon. Saan man sila tumuntong. Humph! Willing ba kayong dalawa na maging aso ni Ronnie at sundin ang utos niya? Huwag makipaglaro sa apoy. Baka masunog lang ang sarili mo. Ang pinuno ng novel court ay tumingin kay Chapman at sa matandang nakaabo na may habag at paghamak kapag nakita niyang sabay na dumating ang dalawa.
Sa dagat ng Chaos, kakaunti ang mga namamahala na Diyos. Pamilyar na pamilyar sila sa isa't isa at maaari pa nilang ituring ang kanilang sarili bilang magkaibigan. Wala tayong choice. Patawarin mo kami. Sabi ni Chapman na may mapait na ngiti. Napailing na lang ang matandang naka-gray at bumantong hininga. Kung may pagpipilian sila, hindi gugustuhin ni Chapman o ng matandang nakaabo na maging kaaway ng hukuman. Kayong dalawa. Oras na para mag-away. Patayin ang lahat mula sa Novel Court. Gusto kong ganap na maalis ang Novel Court mula sa Sea of Chaos mula sa araw na ito. Malamig na iginiit ni Ronnie. Humph! Matagal nang umiral ang Novel Court natin. Hindi ito madaling maalis ng mga gusto. Sa iyo, isang mayabang na tao. Galit na ngumuso ang pinuno. Boom! Boom! Dalawang maliwanag na figure na may nakakatakot na aura ang biglang lumitaw sa tabi ng pinuno. Dalawa silang matandang nakasuot ng puting damit, na mukhang clumsy at payat. Gayunpaman, kabaligtaran sa kanilang hitsura. Ang nakakatakot na aura na kanilang inilabas ay maaaring mabuhay. Malamig ang dugo ni Being. Silang dalawa ay mga Diyos na namamahala. Kasama ang pinuno, mayroong tatlong namamahala na Diyos sa gilid ng Novel Court. Ang tatlo ang pinakamakapangyarihang trump card ng Novel Court. Haha! Aba! Dalawa pa pala ang matanda. No wonder ang tigas ng ulo mo. Bahagyang napawi ang mapang-asar na ekspresyon sa mukha ni Ronnie. Sa tatlong namumunong Diyos, tila ang Novel Court ay hindi kasing daling ay bully gaya ng iniisip niya. Samantala, ang mga bagay ay nanginginig. Sa Fallen Divine Valley, ang mga maitim na ulap ay nagtipon at mga kulog na mas makapal kaysa sa mga bundok na umuusad sa kalangitan. Ito na ang huling Thunderstroke Doom. Hanggat maiiwasan ko ito, sa wakas ay magiging isang tunay na banal na Diyos. Naka-cross-legged si Dustin sa kawalan. Nararamdaman ang aura ng pagkawasak sa itaas ng kanyang ulo ng may pag-asa. Kumikinang sa kanyang mga mata. Ang bilis ng cultivation ng taong ito ay talagang kahanga-hanga. Sigurado ako na siya ay magiging isang tunay na banal na Diyos. Totally agreed. Let's wait and see. Lahat sila ay nasa gilid ng kanilang mga upuan. Inaasahan nila na ang mga alagad ng kanilang Panginoon ay magiging napakalakas mula nang makilala nila siya. Habang matiyagang naghihintay ang 12 zodiac animals, nakaupo si Dustin na nakakross ang paa. Sinusubukan ng kanyang makakaya na itago ang kanyang aura. Ang Thunderstroke Doom sa itaas ay lalong naging marahas habang sinusubukan nitong hanapin siya. Sa ilang mga punto, ang kulog sa kalangitan ay nakakuha ng halos simoy ng Dustin at nagbuhos ng isang barrage ng matinding pag-atake sa kanyang kinalalagyan. Lihim na reincarnation skill. Agad na umatras si Dustin sa ibang lokasyon sa tamang oras upang maiwasan ang malakas na pagsalakay. Boom! 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 Ngunit sinundan ng kulog si Dustin saan man siya magpunta. Ito ang huli at pinakamakapangyarihang Thunderstroke Doom na humahabol sa kanya. Masasabi ni Dustin na mayroon pa itong katalinuhan na natatangi sa sarili lamang nito. Ito ay hindi katulad ng anumang Thunderstroke Doom na nakaharap niya noon. Boom! 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 Ang marahas na kulog ay nagpatuloy sa pagsubaybay sa batang bida. Upang at iwaksi ito, ginamit ni Dustin ang lahat ng uri ng lihim na kasanayan sa pagtatago. Kasama ang lihim, reincarnation skill pati na rin ang reincarnation token para makatakas sa Thunderbolt. Talagang nilinan niya ang batas ng reincarnation hanggang sa major achievement stage. Ang galing talaga ng alagad ko. Gulat na sabi ng estatwa sa plaza sa husay ni Dustin. Sa 12 hayop na nakatutok ng husto kay Dustin. Biglang ang makulay na tandang. Curious na tanong na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang apotheosizing doom ng taong ito para sa pagiging isang tunay na banal na Diyos ay tila mas makapangyarihan kaysa sa atin. Mas talented ba siya sa atin? Bakit ba ang hirap mong itanong? Masasabi agad ng sino mang may dalawang mata na mas talented siya kaysa sa iyo. Nanunuya ang unggoy na nakatayo sa tabi nito. Wretched monkey. Kung ganoon, mas talented din siya kaysa sa iyo. Hindi ka mas malakas kaysa sa ako naman. Napabalikwas ang makulay na tandang. Samantala,
Nahihirapan pa ring magtago si Dustin mula sa huling kulog. Kahit na ang husay niya ay hindi pa rin niya maalis. Ang nakamamatay na larong ito ng taguan ay tumagal ng 10 araw. Ngunit pagkatapos, napansin ng lahat na may kakaiba. Ano? Ang Thunderstroke Dome ay tila humihina at humihina. Matatapos na ba ang mapahamak na Thunderstroke Dome na iyon? Halos mapaiyak si Dustin sa tuwa nang maramdaman niya ito. Tamang-tama. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang maitim na ulap sa kalangitan. At unti-unting humipa ang kulog. Sa kalaunan, ganap na nawala ang Thunderstroke Dome. Boom! 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 Out of the blue, naramdaman ni Dustin ang malalakas na alon ng enerhiya sa kanyang katawan. Nayumanig sa kanyang kaluluwa. Core. Ang bawat uri ng enerhiya na naruroon sa kawalan sa paligid ay hinihigop ng kanyang katawan. Tonelada at tonelada ng enerhiya at kapangyarihan ng batas ang dumaloy sa batang magsasaka. Ang kanyang katawan ay parang isang malaking pagan, na lubos na nagbibigay liwanag sa lahat ng lakas at batas na pumasok sa kanya. Pagsunog, pagpino, at pagkuha ng bawat isa. Ang walang katapusang magulong enerhiya ay natunaw at naging kanya. Ang iba't ibang uri ng pinakamataas na kaliwanagan ay ginawa rin sa kanya. Ang isang tunay na banal na Diyos ay sa panimula ay naiiba sa isang ordinaryong banal na Diyos sa mga tuntunin ng antas ng buhay. Ito ay lalong maliwanag pagdating kay Dustin. Bagamat kakabreak niya lang. Siya, na naabsorb ang lahat ng enerhiya at kapangyarihan ng batas sa nakapalibot na kapaligiran sa tila. Walang katapusang espasyo sa loob ng kanyang katawan. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na maglaman ng isang walang katapusang halaga ng enerhiya at kapangyarihan ng batas. Boom! 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 Lalong nakakatakot ang aura na inilabas sa katawan ni Dustin. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag na nagtulak sa lahat ng nasa malapit na umiwas ng tingin. Pagkatapos, binalot ng misteryosong rune ang kanyang maliwanag na katawan. Ganito ba ang pakiramdam na maging isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos? Bulong ni Dustin sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa himpapawid. Nararamdaman ang nakakatakot na presyon ng enerhiya sa kanya. Nagpapakawala. Puno ng kumpiyansa ang boses niya. Haha, mabuting bata. Sa wakas ay naging isang tunay na banal na Diyos. Ang 12 zodiac na hayop ay nagpakawala ng mainit na tawa. Good job. Ang pagiging isang tunay na banal na Diyos ay magbubukas ng isang bagong mundo ng martial arts para sa iyo. Binati rin ng estatwa sa liwasan ang batang magsasaka. Habang ang lahat ay nagsasaya sa tuwa, may isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang nangyari. Boom! 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 Isang malakas na boses na nagmumula sa katawan ni Dustin ang umalangaw-ngaw sa buong kawalan. Napagtanto niya na ang mga lihim na kaharian sa loob niya ay sunod-sunod na nagbubukas. Ang mga maringal na Diyos at isang makalangit na dragon ay nagmadaling lumabas at tumayo sa kawalan sa paligid niya. Ano? Hindi pwede. Ang isa pang lihim na kaharian sa aking katawan ay tila na isa aktibo. Sa pagtingin sa kahanga-hangang mga Diyos, si Dustin ay nalulula sa kagalakan. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang gumawa siya ng anumang pag-unlad sa kanyang paglilinang ng Introduction to Vital. Sirkulasyon ng enerhiya, sa hindi inaasahan. Nang siya ay naging isang tunay na banal na Diyos, malapit na niyang mabuo ang ikalimang lihim na kaharian. Ano? May kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Ito ay tila napakatalino ng omnipotent bodily skill. Nakaawang lahat ang 12 zodiac animals habang nakatitig kay Dustin at sa mga Diyos sa paligid niya. Nakilala ko ito. Ito ay ang panimula sa vital energy circulation. Ang sinaunang omnipotent bodily skill na ito ay naipasa na. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Biglang turo ng kambing sa pagtataka. Nakilala nito ang pinagmulan ng lihim na pamamaraan ni Dustin. Pagpapakita. Oo. Ito nga ang panimula sa vital energy circulation. Noong nakaraan, ito ay ang omnipotent bodily skill na minsang nagpagulat sa buong Sea of Chaos. Tumango rin ang ibang mga hayop bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, ang tuktok ng ulo ni Dustin ay kumikinang na mas maliwanag kaysa sa kanyang katawan. Maraming rune ang bumaha.
palabas sa kanya at gumalaw ng hindi mahuhulaan. Sa loob ng kanyang bungo, isang makalangit na lihim na kaharian ang nabubuo. Ang divine ruling chains na may kaugnayan sa laman at katawan ay nanginginig dito. Boom! 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 Pagkatapos ng maraming pagsabog, matagumpay na naitayo ang lihim na kaharian sa loob ng kanyang bungo. Isang maringal na Diyos ang nagtulak sa pinto ng lihim na kaharian na buksan. Lumabas, at tumayo sa kawalan. Ako ang tagapag-alaga ng Soul Secret Realm. Malakas na pahayag ng bathala. Pagkatapos, ibinuka nito ang bibig at huminga. Boom! 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 Ang walang katapusang magulong enerhiya sa nakapalibot na walang laman. Na kumakalat ng daan-daang milyong milya ang layo. Lahat, sumugod sa katawan ng bathala. Habang sumisipsip ito ng mas maraming enerhiya. Pakiramdam ni Dustin ay lumalakas siya at lumalakas. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay bumalik ang Diyos sa lihim na kaharian. Binabantayan ito. Ngayon, maaari kong agad na pumatay ng isang tunay na premium grade na banal na Diyos gamit ang aking pisikal na lakas lamang. Sabi ni Dustin na may nakaukit na ngiti sa mukha. Ngayon, pagmamayari niya ang Chaotic Heaven Body. At ang pangangatawan ng Heaven Metal Race. Ipinagsama sa ang Introduction to Vital Energy Circulation. Halos hindi na magagapi ang kanyang katawan. Nagawa na niyang wakasan ang buhay ng isang tunay na premium grade na banal na Diyos sa pamamagitan ng isang pagpitik ng kanyang mga daliri. Matapos makipag-usap sa 12 hayop saglit, pumunta si Dustin sa plaza at kinausap ang rebulto. Guro, sa wakas ako ay naging isang tunay na banal na Diyos. Well, maganda ang ginawa mo. Ikaw ay naging isang tunay na banal na Diyos ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Sabi ng kanyang master statue habang puno ng pagmamalaki sa kanyang alagad. Malayo sa sapat, kahit na maging isang namamahala kang Diyos, hindi pa rin ito mapuputol. Biglang naging seryoso ang tono ng statue master. Yes, master, naiintindihan ko. Bagamat ginawa ni Dustin ang lahat ng kanyang makakaya na huwag ipakita ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya maitikaila na lumaktaw ang kanyang puso. Matalo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang master ng estatwa ay isang Diyos ng kaguluhan. Nangangahulugan lamang iyon na ang kanyang kaaway ay isang Diyos din ng kaguluhan. Ang lawak ng kanilang lakas at kapangyarihan ay ganap na hindi maisip sa kanya. Ngunit alam niya na kahit ang namamahala sa Diyos ay magiging isang maliit na prito sa harap nila. Kaya naman, same time niyang inamin na ang kanyang lakas ay malayo pa sa sapat. Walang oras para sa kanya para makakuha ng buzz mula sa simpleng tagumpay na ito. Sa sandaling iyon, masaya niyang nakilala na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Kailangan mo pang magsikap, marami ka pang dapat matutunan. Dahan-dahan ang sabi ng estatwa. I will, Master. Sagot ni Dustin sabay tango. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao bilang determinasyon. Sigurado akong mas magulo ang Sea of Chaos ngayon. Ang kaguluhan ito ay talagang magandang pagkakataon para sa iyo. Samantalahin ito. Tandaan. Ang mga bayani ay lumilitaw sa mga oras ng kaguluhan. Hindi magtatagal at magkakaroon ng mga pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan ng Sea of Chaos. Mas mainam kung maaari kang magtatag ng isang puwersa at sanayin ang iyong sariling mga tao. Sa ganoong paraan, maaari kang lumaban para sa hegemonya at magkaroon ng lugar sa Sea of Chaos. Naiintindihan mo ba? Sinubukan ng master ng estatwa na magpinta sa kanya ng isang larawan upang pasiglahin siya. Ipaglaban ang hegemonya sa dagat ng Chaos. Guro, sa lahat ng nararapat na paggalang. Ang aking lakas ay katumbas lamang ng isang malagoverning na Diyos. Higit sa lahat, kung ako ay may pagkakataon sa isang namamahala na Diyos, siguradong hindi ko siya makikitungo. Dagdag pa, ang iba pang mga sobrang puwersa ay binabantayan lahat ng mga namamahala na Diyos. Sa lakas ko ngayon, kahit saan pwede akong gumawa ng gulo. Pero hanggang doon na lang. Hindi ako sapat na malakas upang lumabas doon at ipaglaban ang kapangyarihan ng dagat ng Chaos. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Dustin. Hindi niya namalayang napapamut siya sa ulo. Ipapadala ko ang 12 zodiac animals para tulungan ka.
Bawat isa sa kanila ay isang semi-governing na Diyos. Kung sila ay bumuo ng isang array, sila ay magiging kasing lakas ng isang namamahala. Diyos. Higit pa rito, ang tunay na kapangyarihan ng Grand Geomancy Array sa 3,000 malaki at maliit. Ang mga unibersong kinaroroonan mo ay malayong may palabas. Kung hihilingin mo kay Santos na pumunta sa Fallen Divine Valley, tuturuan ko siya kung paano ayusin ang array na iyon. Kapag naayos na ang Grand Geomancy Array, magagawa nitong labanan ang mga pag-atake ng namamahala. Mga Diyos, ngayon, binigay ko na sa iyo ang mga trump card na ito. Tiyaking ginagamit mo ang mga ito ng matalino. Ang natitira ay nasa iyo. Pinayuhan ng master ng estatwa si Dustin na subukan at pasiglahin ang kanyang espiritu. Wow! Ang galing! Salamat sa iyo, master. Nakakaramdam ako ng tiwala ngayon na nasa akin ang iyong suporta. Bubuo ako ng hukbo at lalaban muli sa Sea of Chaos. Hindi na ako tinatakot ng 6 na super force. Nakaramdam ng motibasyon si Dustin matapos mapalakas ng kanyang estatwa master ang kanyang moral. Binasa niya ang mga bagay na sinabi sa kanya ng kanyang amo upang matiyak na wala siyang makakalimutan. Tingnan natin. Ang Grand Geomancy Array ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay maaaring labanan. Ang mga pag-atake ng namamahala sa mga Diyos kapag ito ay naayos. Magkakaroon tayo ng mas malakas na depensa. At maaari pa tayong umatake sa tulong ng 12 zodiac. Mga hayop, sa ganitong paraan, tiyak na hindi tayo malulupig. Ano pa ba ang dapat ikatakot? Tuwang-tuwa si Dustin na nasa kanya ang lahat ng tulong na kailangan niya para sakupin ang Sea of Chaos. Hoy, Super Forces, pupunta ako para sayo. Wait and see na lang. Ninisya ni Dustin. Mabuti. Ngayon. Sige, nakangiting komento ng estatwa. Maaari niyang sabihin na si Dustin ay sabik na subukan ang lahat. Okay, Master, I'll get right on it. Yumuko si Dustin sa rebulto na may labis na sigasig at mabilis na umalis sa plaza. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe ang Master ng statue sa 12 zodiac animals at sinabihan silang tulungan si Dustin na buhatin ang laban para sa dominasyon ng Sea of Chaos. Sa wakas, pumayag ang amo namin na palabasin kami. Naiinip na akong manatili sa Fallen Divine Valley sa loob ng maraming taon. Natatakot akong maging tanga kung mananatili akong walang ginagawa. Damn those super forces. Eventually, they'd have to obediently surrender to us. Gagawin nila. Sigurado akong magdudulot tayo ng sensasyon sa Sea of Chaos kapag nakita nilang lumabas tayo. Sa pagkakataong ito, hindi tayo titigil hanggat hindi natin binabaligtad ang Sea of Chaos. Tuwang-tuwa ang mga zodiac na hayop nang makuha nila ang mensahe mula sa kanilang Panginoon. Mukhang mas excited pa sila kay Dustin. Hindi nagtagal. Lumapit sa kanila si Dustin. Nagdilim ang kanyang mukha nang marinig ang kanilang ambisyosong usapan. Tila sa kanya na ang mga zodiac na hayop na ito ay walang takot. Hoy, Dustin! Anong balak mong gawin? Sabihin mo lang. Though, may naisip na ako. Paano kung dumiretso tayo sa punong tanggapan ng mga sobrang puwersang iyon at bugbugin silang lahat? Iginiit ng malaking tigre sa malakas na boses. Tinapik si Dustin sa balikat gamit ang malakas at makapal nitong kuko. Gusto ko yan. Gawin natin yan. Kung sino man ang maglalakas loob na suwayan tayo. Hahampasin natin sila hanggang sa sumuko sila. Lumapit din ang malaking itim na toro na may 2 makapal na itim na sungay upang ipahayag ang pagsang-ayon nito. Tiyak na brusco at prangka ang tunog nito. Hoy kayong dalawa. Iyon ay bastos at walang pakundangan. Kung gusto nating manalo at masakop ang Sea of Chaos, kailangan nating magkaroon ng diskarte at taktika. Kailangan nating kunin komprehensibong pagtingin muna sa sitwasyon. Ngayon, hiniling sa amin ng aming Panginoon na tulungan si Dustin ng buong lakas. Huwag mong subukang kunin ang kanyang tungkulin. Okay. Ang makulay na tandang ay dahan-daang naglakad pasulong habang ito ay pumutok sa tigre at sa toro. Ano bang pinagsasasabi mo? Sabihin mo sa akin. Dustin, sinusubukan mo bang ipaglaban ang iyong sarili laban sa akin para sa posisyon ng pinuno?
Palihim na hinawakan ng tigre ang balikat ni Dustin. Dahilan para makaramdam ng matinding sakit si Dustin. Nako, hindi, hindi, syempre hindi. Bakit ako mangangahas na makipagkompetensya sa iyo? Napaatras si Dustin habang mapait na ngumiti. Tama na, sinusubukan mo bang ipadala ang aming Panginoon sa galit? 3/4. Hiniling sa amin na tulungan si Dustin. Hindi ipakita. Ang gusto niya ay magkaroon siya ng karanasan at lumakas sa mahabang panahon. Ngayon, kailangan lang naming tulungan siyang gawin iyon ng 12. Sige. Naiinip na sigaw ng asong lumalamon sa langit. Sige. Bagamat nag-aatubili, parehong tumango ang tigre at ang malaking itim na toro. Alam ng lahat ang isang bagay na hindi nila gagawin ay ang sumalungat sa utos ng kanilang amo. Sinigurado ni Dustin na medyo nawala ang tensyon bago niya binasag ang katahimikan. Well, kung ganoon, mga sir, balik muna tayo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Iyon ang magiging kuta natin mula ngayon. Sige, lahat ng 12 zodiac animals ay tumango at naghanda na umalis. Sige, alis na tayo. Nang walang karagdagang ado, dinala ni Dustin ang mga zodiac na hayop pabalik sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo, sa puntong ito, ang labanan sa pagitan ni Ronnie at ng Novel Court ay malapit ng matapos. Nagkaroon sila ng isang pagkapatas at sumang-ayon na nananatili ito sa ganoong paraan pansamantala. Pagkatapos ng laban, umatras si Ronnie kasama si Chapman at ang dating pinuno ng Annihilation Mountain. Samantala, binantayan ng pinuno ng Novel Court, kasama ang 2 superior elder, ang punong tanggapan. Kaso nagpasya si Ronnie na bumalik. Kinailangan nilang tiyakin na hindi na siya muling makakaatake sa kanila at magdudulot pa ng gulo. Pagkatapos ng lahat, pabalik sa magulong kawalan malapit sa Novel Court. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Ang labanan ay napakabangis na naiwan sa gulo mga bangkay na nagkalat sa lahat ng dako. Napakaraming sirang mga paa ang lumutang. Saan man. At patuloy na umaagos ang dugo sa kawalan. Sa isang labanan sa antas na ito, hindi mahalaga kung sino ang nanalo. Hindi mabilang na mga nilalang ang mamamatay sa alinmang paraan.